puhunan na 300 to 500 pesos, kaya palang maging milyon, no? Totoo, hindi ko din naman alam na posible pala yun. Most inspiring teenager to most hated. Most hated person in the social media. Dapat pong maintindihan ng mga elders natin yun na ganun. Kasi kung niyayabangan ka sa akin, baka matanda ka. Sa lahat na nakipag-collab sa'yo, kanino ka pinaka nainis or hindi mo nagustuhan yung collaboration nyo? Parang wala naman timawa. Sino ang tinuturing mong rival mo sa Pilipinas? Yan. Kung magka-arrival tayo, dun na tayo sa malaki, di ba? Okay. Pwede. Sino? URC na tayo. Pipili ka lang ng isang mentor. Isa lang? Isa lang ha. Boss RDR o Sob Frank Mendoza. Si dad o si uncle? O eto na. Sama na natin. Yan na. Boss Josh Mojica. Boss. Kangkong Chips. Yan na si Welcome, Sob. boss. Welcome, Sob. Thank you guys. Thanks for having me here. Yeah, Disco, tagal ka na namin. Welcome sa Tagaytay. Yeah. Yun, oh. Tagaytay tayo, guys. So, buti naman, boss, at ikaw ay napaupo na namin dito sa kotse na to, no, na napakadami ng mga successful Oo. business owner, no, sa Right. Pilipinas ang Congrats sa podcast nyo guys. Ang Yeah. galing. And it's Thank an you, Sob. honor and pleasure to us na ang isang boss, Josh Mojica, ay umupo rin dito sa kotse namin para mag-share ng mga knowledge sa mga nakikinig sa ating mga timawa, sa mga sob, kung paano nga ba ang isang kagaya mo na nagsimula ka 17 years old. No? Yes, 17. Oo, no? 17 years old, naging multi-millionaire. Mm. No, but more than that, kasi marami ka na ring ano kasi dun eh. Daanan lang natin yung part na yan kasi marami ka ng interview. Yes, About yan. that. Dami And na ikaw yan. din yung mga content mo, di ba? nangyari lahat eh. Oo, ang gusto naming madaanan talaga dito sa podcast na to ay sa episode na to ay paano ang isang ano ba yan, boss? Most na Inspiring. inspiring teenager. Di ba? Parang doon ka nagsimula, doon ka natag eh, di ba? From most inspiring Oo. teenager to most hated Most hated person in the social media. in the Philippines. In the Philippines. Kumbaga naging ano ka, boss eh, King Joffrey ng Pilipinas. Kung nanonood ka ba ng Game of ng Thrones? Game of Thrones. Hindi. Game of Thrones, boss. Meron doon yung hari, salbay yung hari niya. Eh namatay yung yung anak ng yung hari. Yung pinalit yung prinsipe na ano, ganyang ida rin. Tapos Bago lang din, most bago. hated siya nung community, nung kingdom. So parang medyo naging ganong face ka, no? Parang na-misinterpret ka. Dami Pero- gumagawa ng content about Dami- you. dami, di ba? Last year yun. Oo. Correct. Daming nantotroll. Pero right now, you are one of the most, Most loved na loved. ulit. No? Dahil, Most loved young entrepreneur. paano mo ngayon na-tweak yan? Kasi ito lang, no, isang araw, nakita ko yung content mo about dun sa babaeng naninira sa'yo, di ba? Yan. Baka si... Ang pangalan nun, boss? Hindi, wag natin pangalanan. Wag natin pangalanan. Na tinutweak niya yung mga sinasabi Right. mo Oo. about farmers. Grabe, napakadaming farmers pala ang natulungan mo with your Yes, Kangkong Chips, with your sir. business, no? So, yan yung mga pag-usapan natin. Pero Mm. bago ang lahat, kumusta ka ba ngayon, boss? Ba't ka nandito sa Tagaytay? Di ba taga Mendez ka, di ba? Oo. Actually, yung bahay namin and yung factory, 10 minutes away lang dito. Okay. Oo. Mendez din. Mendez. Okay. So, ano lang siya, malapit lang dito sa Tagaytay. So, ito, nagko-condo lang ako. Mhm. And, sama ko yung girlfriend ko. Yun lang, nag-chill, work. Masarap kasi mag-jogging dito every morning. Kaya dito ako madalas Correct. naglalagi. So, Ikaw- yun. Ikaw ba naman, mag-jogging ka, pine trees ang ano mo, Oo, kasama mo, no? Maganda ang klima, maganda ang view. Yeah. Ilan Masarap ang ilang hangin. girlfriend mong kasama dyan? Siyempre, one and only. Wala. One and only lang yan, boss. Ba't hindi tayo ni boss Bugoy na Koy-Koy? Hindi para sa lahat. Hindi yun para sa lahat. Okay. Okay. Hindi namin mentoran ni boss Bugoy na Koy-Koy. No? So, hindi yun para sa lahat, no? Ah. Bugoy na Koy-Koy, lahat sa Yes. kalam. Mm. Okay, so dito ka pala nag-stay. Pero nag-stay ka rin ba sa Manila? May condo ka rin doon sa Manila? Or Wala pa. Magkakaroon pa lang ako ng office sa Green Hills. So, baka kumuha na din ako. Nice. Yun, no? Ayun. Kailangan eh. Oo, kasi nabanggit nga yan ni Boss Frank nung Oo, naka-episode yan, namin. No? Matagal ka na roon niyang ini-influensyahan. Ini-influensyahan. Oo. Oo. Na tumira sa Manila. Oo.
Bakit may ayaw mo ba or hindi pa lang hindi ba suwak sa business mo, Or sa lifestyle? sa lifestyle mo? Bro, alam nyo kasi ako, mapagmahal ako masyado sa lola ko eh. Gets. Oo, hindi ko talaga kayang iwan siya. Mhm. Kasi naranasan ko na nung mga panahon nagsisimula kasi ako, nung nag-start ako sa business, for 1 week, Mhm. halos hindi ko nakakausap yung lolo ko. Okay. Okay. Hindi ko talaga siya pinapansin. Mhm. Yung 1 week na yun na pala yung huling 1 week niya dito sa mundo. Okay. The day that nag-start na talaga ako magluto ng chips Mhm. or start yung business, yun din yung day na nawala yung lolo ko. Mm. Kaya, parang ngayon, ayaw na ayaw kong malayo sa lola ko Mm. ng matagal na panahon. Mm. Ito, wala pa nakakaalam nito. Nakikita nyo, ang angas-angas ko sa social media, ang tough ko. Pero hindi nyo alam na everyday na nasa bahay ako ng lola ko, katabi niya ako matulog. Wow. Pa din hanggang ngayon. Wala akong sariling kwarto. Wow. Doon sa bahay namin, wala. As in, katabi ko lang yung lola ko. Bakit? Kasi nga, gusto kong sulitin yung bawat panahon na nandito pa siya sa mundo. Grabe, Ganda, no? no? Kaya, nung pinipilit ako ni Uncle Frank na mag-Manila, ganyan, Mhm. hindi ko talaga magawa eh. Mm. Yun talaga yung reason. Dito nyo naririnig yan, nalalaman yan, mga sob, Lola's Boy pala. Yes. Lola's Boy. Ang Lola's sob boy, Josh proud natin. talaga. Oh. Proud Lola's Boy. Ilan taon na ba ang lola mo? 70 plus, parang mga 72, ganyan. Bata pa, malakas na malakas pa. Nice. Sige, nanonood ngayon si nanay. Anong gusto mong sabihin mo kay kay Lola? Kuya Will na to. Parang ibang show yan. na to. Boss, ibang show yan, Ano boss. yun? For all yun. Ibang show yan. Hindi, ako sobrang nakaka-relate ako kay, Sob Ito Josh. Lola's Boy din kasi to. Parehas tayo, Sob. Talaga. Oo, Lola's Boy talaga ako. Ganyan din. Tuwing umuwi ako doon sa, Sabi rin kayo matulog? legit. Di nga. Oh, legit. Tabi kami Masarap natulog masarap doon. eh. Ayoko lang nalaman yan, ha? Oo, lola ko. Solid yun. Parang yun na kasi yung yun na yung pahinga natin. Tsaka doon ako masaya actually. Doon, yun yung parang bagay na may pagmamalaki ko na araw-araw na sure yung saya ko pagkatabi ko yung lola ko. Yeah. Tsaka iba magmahal ang mga lola. Oo, eh. Iba. Kitang-kita ko yan ngayon. Ako naman kasi may anak na ako. Mm. Yung mga anak ko, grabe talaga pagmamahal ng parents ko at parents nung asawa ko, yung mga lola. Grabe talagang, sabi nga kasi nila, tinanong ko, Oh. sabi nung nanay ko, iba raw talaga ang pagmamahal mo sa bunga. Okay. Yung anak. Yung anak, Okay. yapo. Ay, apo. Oo, Okay. tubo ka kasi tas yun yung bunga. Tama. Parang tama. ganon. Ah. So, iba talaga. Shout out sa lahat ng mga lola. Shout out sa lahat ng mga lola. Solid Yeah. yan. So, sige, daanan lang natin isang mabilis, boss. Paano ka ba nagsimula dyan? Pero, ilan ba kayo magkakapatid? Meron akong baby sister, 6 years old. Okay, so Mm. dalawa kayo. Tapos, parents mo, magkasama pa? Yung biological father ko hindi ko nakilala, hindi ko alam Mm. pangalan, itsura, apelyido. Okay. So mother lang, tsaka yung may papa na din ako. Stepfather mo? Stepfather. Kumusta relasyon nyo nung stepfather mo? Very good. Kasama Okay. na din siya sa company. So maganda ang relationship namin. Okay. Nice. And then yung baby girl nyo, close kayo niyan. Oo naman. Syempre, no? yan yung, love, yan yung love, video mo na nagluluto kayong dalawa di ba? Oo, siya yun. Doon nagsisimula, siya yun. di ba? Nagsisimula kami. Solid yun. Yan ba yung nagyaya sa'yo manood ng Inside Out 2? Oo. Nag-post ka dito nakaraan. Nangingilit eh. Kaso laging sold out yung ticket. Ganun pala. Grabe, sobrang in-demand yun Oo. ngayon. Grabe, for a week daw, yung first premiere na yung week niya, 88 million yung sales. Wow, Oo, no? Grabe. Kasi sobrang ganda nung one. Oo. 'Di ba? So, ngayon, talagang kayo ay mga Kabitenyo. Tubong Cavite Oo, talaga, yes, Mendez. Yes. By the way, Sob, parang si Sob Josh ang una nating na-interview yung Kabitenyo. Talaga ba? Tama ba? Na born and raised in Cavite. Oo. Meron ba tayong na-interview ng Kabitenyo? Wala. Puro mga taga-North. Oo, wala Boss, ikaw ang pa. unang Kabitenyo. Etibak Yes. represent. Let's Etibak go. represent. Etibak lang sa akala, mga boss. Kalain mo naman, no, nasa may isang Probinsya. Oo, Mm. probinsya kasi mga Sob, kung alam nyo lang ang Mendez, dulo na to ng Cavite. Dulo na to. Totoo. Dulo na to ng Batangas na to, mga sob. Batangas na to, konting tumbling mo na lang, Totoo. Batangas na. Kaya alam mo bro, nung nag-start ako, tapos nung nag-start na siya mag-boom, then nung medyo lumabas na ako sa TV, ganyan,
iba yung pakiramdam ko, bro, kasi nakakapunta ako Manila. Okay. Like, sabi ko, shit, nakakapunta ako Manila mag-isa. Tapos may pera ako. Tapos nag-check-in lang ako somewhere doon. Tapos kinakuha ko yung pinakamataas na floor. Tapos nilahatag ko yung mga suit ko doon sa lamesa, ay doon sa kama ko. Tapos bubuksan ko yung window. Tapos papadugtugin ko yung yung I never thought that I would see this day. Angas nun, that I would see my ghetto life from away. Panis. Ang lupit ko nun. Feel ko yung achievement. Kasi galing talaga ako, bro, sa yung wala naman akong alam sa Manila. Bukid ba ang Mendez? Oo, tapos Probinsya talaga. gubat kami ng lolo ko. Oh. Grabe, no? Nag-aalaga kami ng mga manok. Ang trip ko lang ng bata, manghuli ng manok. Kumuha ng itlog dun sa lalagyan ng ganun lang yung trip ko ng bata. So, grateful ako sobra nung mga time na yun na nakapunta na ako Manila. May interview ako minsan, may meeting ako, may business ako minsan. So, talagang inano ko lang yung pressure nun. Kasi syempre, pressure. Probinsyanong bata. Oo. Manila, makikipagnegosyo sa ibang tao, mag-isa. Correct. So ibig sabihin, nung bata ka, talagang batang bukid, gubat. Ang nagpalaki sa'yo ay nanay mo o pati lolo't lola? Lolo't lola lang. Si nanay 2 mo months nasaan? pa lang ako nagtrabaho na si mama as a single mom. Saan siya nagtatrabaho? Resorts World. Sa Manila siya. Manila siya. So, paminsan-minsan lang umuwi. thrice or 4 times a month lang siya umuwi. Okay. So talagang batang lolo't lola ka. Ang lolo't lola mo that time, anong trabaho nila? Anong ginagawa nila? Wala. So nagbubukid lang talaga sila? Lang, parang, ano ba mga work? Lolo ko, Farmer ba siya? Nagfa-farm lang. Okay. Lola ko, lang talaga, bahay lang, nag-aalaga. Alaga Kaya sa'yo. malapit talaga yung loob mo sa mga magsasaka, Sa mga farmer, grabe, yung Yun yung tulong. kinalakihan eh. Yun yung kinalakihan mo, no? Mahilig lolo ko magtanim-tanim, tapos nag-hardinero siya dun sa tito namin na medyo big time. So, yun yung work niya. Kumusta ka nung bata? Ikaw ba ay bully, palaaral, palaway? Aling ka sa mga yan? Ako, na-realize ko nung nito na lang na very balance ako noon. Okay. Mahilig ako mag-balance ng lahat. So, very studious din ako. Nung grade 1 to 3 ako, top 2 ako. Grade 4 to 6, hindi ako nakaalis sa top 10. Tapos, high school, buong first year hanggang fourth year, hindi pwedeng wala akong academic award. It's either bronze, silver, ganyan. So, senior high, yun, medyo, kasi online na yun. So, very studious. And then, nagigitara din ako, banda. Then, multimedia. Nagtayo ako sa sa high school campus namin ng multimedia club. So, tinuturuan ko lahat ng grade 3, grade 6, kung paano mag-video, mag-photo. Trip mo na siya noon pa. Sobra Galing, talaga. Okay. Ako yung, imagine parang 12 years old pa lang ako, official videographer na ako ng buong campus. Wow. Gagi, So, tinuturuan ko mga high school. Oo, ganun. Paano ka natuto nun? YouTube lang? Wala akong camera, wala akong PC. Okay. YouTube lang. Paano ka na-in love sa ganung klaseng Kasi parang, di ba? Sino Paano yun? nag-inspire Sino sa'yo? nag-inspire Kano mo siya sa'yo? natutunan? As in, totally wala akong idea. Okay. Nagulat na lang ako na marunong ako humawak ng camera. I think out of, curiosity. muna. Okay. Tapos, nung natutunan ko siya, sobrang bilis lang. Naggumamit na agad ako din. Yung lahat ng school projects, ng mga AVP ba tawag din sa mga teacher. Ako yung gumagawa nun. Tapos, bigyan lang nila ako ng grades, ganyan. Pero wala munang monetary. Wala. Oo, puro grades lang yung hinihingi ko nun. So, doon ko natutunan una mag-trade ng time para sa grades and not for the money. So, doon ko natutunan yun. Na kailangan pala, buhusan mo lang ng oras, galingan mo, gandahan mo, tapos mag-provide ka ng value, tapos hingi ka ng kapalit in return. Ganun lang pala yun, sabi ko. Imagine dati, parang kahit may exam, yung periodical exam na highest form of exam nun, pwede akong pumasok ng hapon na. Bakit? Kasi may ipapasa akong video eh. So, naging ganun talaga yung buhay ko. Parang buhay editor. Parang ako lang yung nag-iisang editor sa campus na
lahat gusto sa akin magpa-edit, ganun. Bakit? Ano yung, saan nyo pinupost yung mga sinushoot nyo na yan sa school? Sa Facebook nila, Facebook Oh. page nila. Pang marketing ng school. Oo. Private school yan o public? Private. Private. School. Oo. Okay. Dami kong nagawa. So, Ilang doon taon ka talaga niyan? ako namulat. Since grade 7 ako hanggang high school bago mag-pandemic talagang gumagawa ako. Yun na ng yung mga video. trip mo? Oo. Galing, no? Competition pa kami before. Mga ganyan. Gangster ka rin ba nung kabataan mo? Kasi parang ngayon, parang di ka lumalabas ng bahay nang walang baril eh. Uy, Ay, Hindi. Alam mo bro, actually, hindi ako gangster, hindi ako maangas talaga, hindi ako palaaway. Ah. Pero lagi ako napapaaway. Okay, dahil... Dahil masama daw ako maningin. Yun ang problema sa Masama akin. ng mga tao. masama. Tumingin. Tumingin. Oo. Imagine, nung parang natatanda ako nung bata ako, naglalakad lang ako doon sa amin, sa daan sa amin. Tapos may umakakbay sa akin, mga lalaki, sabi ko, ba't ang sama mo maningin? Sabi ko, wala po akong ginagawa. Alam mo yung nasa utak ko lang naman, tanan, yung masaya lang ako. Wala naman akong gusto, hangad na awahin sila o ambahan sila. Pero sila mismo yung lumalapit sa akin na sama ako daw maningin. So, doon ko na-realize na, may problema ako. Yung mata ko. Yung mata mo. Yung mismong structure nung ewan ko, nung facial expression ko, ganun siguro talaga. Mukhang maangas. Oo. Siguro tangos kasi ng ilong mo, boss eh. Tsaka yung mata mo malalim. Oo, no? Yun ang So nabubugbog ka ba dati nung bata dahil dyan? Suntukan. Nagugulpi ka ba? May Napagkukursunadahan gumulpi ka? sa akin once dati, tanda ko yun. Nagulpi ako na mas maliit sa akin. Then Okay. after nun, doon na ako nag-start na, nag-man up na ako. Sabi ko, hindi na mauulit yun. Ganyan. Kasi transfer ako nun, tapos nabully ako. Kasi nga ako yung pinakamasama maningin agad. Okay. Hindi naman ako capable na maging mayabang at maangas. Kasi hindi naman talaga ako ganun. So, Okay. nasa katawan, parang nasa itsura ko lang. So, akala nila, papalag ako or ganun. Or palaway ka or Oo, siga ka. Hindi naman talaga. So, nung time na yun, nasampulan ako, hindi na ako pumayag na maulit pa. Tama. Okay. Ano yun? Nag-aral-aral ka ng self-defense? Oo. Kailangan eh. Kailangan eh. Ganun na. Tapos pag may umaaway sa akin, unahan ko na. Matropa ka nun? Marami kang barkada o loner ka? Oo naman, Matropa ka. matropa. Okay. Okay. Sobrang matropa ako. Tapos, ito na. So, ito na. Approaching na tayo. Nakagraduate ka ng grade 12. Yes. Pinilit ko. Grade 11, nagsa-start na ako mag-business. Anong business mo nun? Yung KCO, yung chips na. Yung chips na. Pandemic patapos na to. yung pandemic na buong senior high school ko, pandemic eh. Online lang, So, no? modules lang and online classes. Okay. Tapos, paano nagsimula to? I-paint mo nga sa amin yung picture. Paano ka nagkaroon ng idea na prituhin ko nga tong kangkong na to, benta ko? Paano nangyari yun? Oh, Yung mismong araw na yun? kwento ko muna yung mental state ko nun. Okay. Okay. Ang state ng mental health ko nun, parang medyo, siguro hindi ko masasabing depression, pero malapit na dun. Okay, dahil So malungkot ka nung mga time na yan. Oo, talagang ako nun, parang fuck up yung Okay. mentality ko. Bakit? Kasi hindi maayos yung relationship namin ng parents ko, lalo kami ni mama. Tough love kasi sa akin yung nanay ko, kasi nga, parang early in life pa lang, yung na agad niya ako, nabuntis na siya, tapos nabuhay na agad ako. So, parang 20 pa lang, ganun na agad yung pinagdadaanan niya. So, tingin ko sa akin niya nabuhos yung frustrations niya and yung dreams niya sa life all throughout the journey na lumalaki ako. Lalo na nung high school na ako, na alam niya na pwedeng malapit nang mangyari din sa akin yun. Fuck up yung buhay. Baka buntis ka. Oo, diba? So, Okay. pwedeng mangyari. Kaya, tingin ko, kaya sobrang tough love niya. Kaya nung mga panahon na yun, talagang lagi kami nag-aaway, binabato niya ako ng ano-ano, sinasaktan niya ako, etc. Kaya doon, na-feel ko na parang, may family na siya noon, nandun na yung stepfather ko, tsaka si baby, yung kapatid ko, si baby Tanya. So, na-realize ko na, ba't parang inaano niyo ako, parang wala akong halaga, parang wala akong kwenta. Anong mga triggers niya? May girlfriend ka nun? Ayaw niya? Ganon? Baka pinapatulog mo na sa bahay niyo yung girlfriend? Hindi, wala bro. Imagine, bawal nga ako magka-crush no high school. Bawal ako magka-crush. Mahigpit? Ganun siya kahigpit sa'yo? Sabi ko, naman sa gwapo ko. Bawal ako Tama eh. Kawawa naman ako. Anak ka ng gwapo eh. Oo. May lahi ka ba, boss? May lahi ka? Hindi ko Yung alam father side mo? Hindi niya na-meet eh. Hindi na-meet eh. No? Okay. Tapos?
So yun ang mental state ko noon. And then that was pandemic. Tapos yung idea naman ng KCO, so yun na yung mental state ko. Tapos yung idea naman ng KCO, yung tita ko nagluto siya ng crispy kangkong out of flour lang. Okay. Tapos yun, niluto-luto niya. Birthday ng lolo ko yun. Last birthday ni lolo. Ni daddy. Tapos pagkain namin sobrang sarap. Parang 1 minute pa lang ubos na ng buong pamilya yung isang nakabalandrang ano. Kaya sabi ko, ang sarap nito ah. Okay. Parang pwede to ah. Plain pa yan, sinasawsaw lang sa mayo. Yung mga nasa restaurant. Ayan, sa restaurant. Correct. Dito. So yun, May yun. That was May. Then May, June ako nag-start. Ba, next month agad? Oo. 2020 to. 2021. 2021 na. Okay, Oo. okay. Tapos yung mga panahon na yun pa rin yung mental state ko. Bad trip pa rin ako, galit pa rin ako. Ang nangyari nun, nagkaroon ako ng COVID, tapos na-isolate ako dun sa kabilang kwarto for 5 days. Tapos ang ginawa ko nung buong 5 days na yun, nag-aral lang ako, as in nag-aral, deep focus, deep research kung paano magnegosyo, ano dapat ang mental model mo, ano ang dapat na meron ka, ano dapat ba may emosyon o wala. Doon ko natutunan na dapat daw pag nagnenegosyo ka walang emosyon, logically driven palagi. Okay. Ang bata bro, tapos lumaki ka pa sa nanay, ang mga nanay Emotional yan. eh. Nabasag ko agad early in life pa lang. Okay. Hindi ko agad na-adapt yung ano na yun, yung mentalidad na yun, na maging emotional. Oo. So, paglabas ko after 5 days na yun, pucha, wala akong pakialam sa buong pamilya ko. Para kang pumasok sa silid ng kaluluwa at panahon pala dyan. no? Paglabas ko doon, wala talaga akong pakialam kina mama, hindi ko na siya pinapansin. Pero- Kasi nga, magkaaway kami. Okay. So, parang, bahala na, hayaan ko na kayo. Basta gagawin ko to, may plano ako. Na-realize ko din doon, natutunan ko na para magawa ko lahat ng gusto ko, kailangan ko ng freedom. Makukuha ko lang yung freedom na yun kapag may pera na ako. Okay. And then, makukuha ko din yung respeto ng mga magulang ko kapag napakita ko na may ibubuga May ako. resulta May ka. napatunayan ka. Yes. Teka lang, kung chips na nasa isip mo agad ibenta niyan? O Hindi basta pa. business in general? Business. Sabi ko, business. Okay. Ano yung inaral mo? Libro ba yan? O YouTube lang, bro. Kanino ka YouTube. nakinig? Online, Sinong online YouTube lang, no? yan? Sinong YouTube? Marami. Halo-halo na. Oo. Sino mga isa sa mga favorite mo? Ang isa sa favorite ko, alam mo kung sino? Sina Bugoy, tsaka si Frank. Mga pinapanood mo sila Sila doon. talaga. Oo, sila. Nagpa-podcast pa lang sila dun sa dun sa ang likod nila, yung mga damit. Oo, nakita ko yan. Mga damit. Early podcast Nandun yung days mga nila. topic na tungkol dun sa Business. pag sa nanay ka lumaki, emotional ka. Nandun yung topic na yun, nasa kanila yun. So, ang Galing, ginagawa ko lang, magaling lang ako mag-absorb. Mhm. Sa dami ng nanood sa kanila, tingin ko hindi naman nakarelate. Ako nakarelate ako unang-una. Tapos ako, execute agad. In-apply Okay. mo agad eh, no? Ganun kasi. Okay, so Tapos, dagdag ko lang, nung nag-meet nga kami ni Koy, tapos kinuwento ko sa kanya yung journey ko. Tapos sabi ko, tapos pinakita ko sa inyo sa kanya yung notes ko, na super dami kong sinusulat na mga sinasabi nila Uncle Frank, tungkol sa business lang. Tapos sabi niya sa akin, kaya naging ganyan ka, alam mo kung bakit? Sabi ko, bakit? Sabi niya, kasi ikaw lang yung nag-execute agad eh. Sabi niya, sa dami ng nanonood sa amin, halos parang wala naman masyadong naging ganyan eh. Tama. Gusto Dami- lang yung makinig lang. Daming ganyan. Nood Yung agad ng yung nood. basa sa akin ni Koy, nag-execute ka agad. Yeah. Sabi niya, tas yun, doon na kami naging magkaka-close. Daming ganyan, no? Yung nood lang ng nood, basa ng basa, attend ng seminar, pero walang application. Walang nangyayari. execution. Wala execution. Knowledge is power, pero half true lang yun eh. Correct. Kailangan may actions pa din Applied talaga. knowledge is Totoo. power pag may Yun. application. Tama. So paglabas mo ngayon ng kwarto na yan, anong una mong ginawa? Sabi ko, ano dapat ang inegosyo ko? Natutunan ko din na dapat daw kung ano lang yung available. Okay. O, ano ba available? Kangkong chips. Kangkong chips. O, sige. O, magaling ako sa multimedia. Okay. Content. Magaling ako mag-graphic arts nung high school ako. So, ginamit ko lahat yun. Ano ba ang strengths ko? Upo ako sa computer.
walang pakialamanan. Huwag niyo ako pansinin, may gagawin ako. Nagawa ako ng logo, ganyan. Feeling ko talaga big thing yung ginagawa ko, bro. Okay. Ganun yung feeling. Iba yung pakiramdam mo, no? Hindi siya. Magbibigyan ako ng empire. Kahit ang corny, di ba? Ang corny. Pero ang bata ko pa noon, pero I feel something big. And may nararamdaman ako sa loob ko na Puputok to. may mangyayari. Siya madali lang to. Parang, Okay. May kaya ko to. intuition, no? Kaya ko to. Ganun. So, ginawa ko, packaging, print, bili ng sticker, ganyan. Luto, bili ng mantika. Paano yung Kangkong. puhunan mo? Saka kumingi ng Magkano lang puhunan? yun, bro? May mga Parang sticker 300. packaging. So ano yun? Ipon mo na yun? Oh. Sariling ipon nyo na. Naman tayo nung high school. Okay. Parang ipon ko lang in somewhere, 300, 500 pesos. Makapagtayo ka na ng negosyo na ngayon, multimillion na. Grabe, no? Puhunan na 300 to 500 pesos para kaya palang maging milyon, no? Totoo, hindi ko din naman alam na posible pala yun. Grabe. Diba? So, yun, hindi tayo nagyayabang dito. We're just here to inspire. Yeah. Not to And- flex, no? Oo. Not to brag, but to Oo, inspire. Yeah. But to tell them na it is really possible. Okay. Anything is possible. So, nung nag-start ako, ganun lang yung puhunan ko. And yun yung mismong ginawa ko. Kinikwento ko na talaga na gumawa ko ng packaging, etc. Minarket ko online. Pinicturean ko na maganda. Then, every day, nagpo-post ako ng pictures and mga posters tungkol dun sa produkto ko. As in, every day. Araw-araw. Umaga, tanghali, gabi. Grabe. Tas Yan yung logo ng Kangkong Chips na ginawa mo? Hindi pa, hindi pa. Hindi Iba pa na yan. na yan. Oo, pangit Nag-evolve pa. na, nag-evolve. Okay, tapos ngayon, sino nagluluto ng Kangkong Chips? Yung tita mo pa rin? Alin? Ako na. Ikaw na. Ikaw na. Oo. Nagpaturo ka sa kanya. May Oo, mga nagpaturo flavor na na ako sa agad o kanya. wala pa? Plain pa lang? Nung una, nilagyan ko agad ng cheese. Cheese. Kasi sabi ko, ang unang idea ko nun na, sabi ko kasi, yung niluluto kasi nila tita, nila mami, mabilis kumunat. Paano ko Okay. gagawin na makakain pa rin to ng tao pag nilagay ko sa pouch? Okay. Gusto ko kasi siya parang chichirya talaga. So sabi ko, try ko nga mag-experiment. So nagdagdag ako ng kung ano ingredients, research ako. Then napalutong ko. Tapos yun na. Binenta ko na Experiment ng lang talaga, binenta. no? Oo, yun lang naman talaga. Kailangan lang talaga magkaroon ka ng goal, clear goal, tapos huwag ka titigil lang di mo nakukuha yun. So, kung gusto mong palutungin, putya, huwag ka tumigil. Diyan ka lang sa Hanggat di kusina. lumulutong. Prituhin mo ng prituhin yan. Ganun lang yun eh. Hanggat di lumulutong. Ano yung mga nakakatawang storya mo niyang mga humble beginnings mo? Ano yung mga nagsisimula comedy ka. na na-experience mo niyan? Yung naalala ka bang gano'n? Pinaalala ko Nagprito ka ba ng Pre, dahon yung ng mantika, papaya? ganyan na lang umaitim na. Okay. Tapos pinipilit ko pa. Yung parang itlog na lang yung kayang iluto. Siyempre, dapat deep fried. Dapat deep fried yung, eh. yung kangkong chips. Puchag, maitim na yung mantika, ganyan na lang. Pinipilit ko pa kasi may mga natirang dahon eh. Pinipilit ko bang ganyan. Palulutongin ko to. Tawa ako ng tawa. Ganyan. Tapos meron pa nung order si Senator Ping. Ang dami nun. Dami nun. 400 packs. So, 10 na kami nun. Pumapasok yung 10, tsaka ako, 8 a.m., natatapos kami 12 a.m. Wow. 12 Grabe. hours, ilang oras ba Ano? sobrang? 16? Dami. Oo, ganun. 16 Ganun kami hours grind. magtrabaho. So, Kasi may kasamang kwentuhan tsaka laro. Anong laro nyo? Nag-mobile games ka ba niyan? Mga time na yan? Alam ko, nag-Call of Duty hata. Call of kami Duty. minsan. COD. Oo, nalalaro ko naman yun. Pero nung una, ano yan? Minarket mo agad sa internet o dito lang muna sa mga internet taga-Mendes? talaga. Internet agad. agad. Oo. Tapos, pero mga taga sa inyo pa lang muna Oo, umorder. mga friends ko lang. Wala mang Nakita followers. nila. Hindi ka pa nag-ads noon, mga Wala, ano ka wala, pa wala lang, pa, wala sarili mo lang, Oo. sa Facebook Hindi ko mo pa alam lang. yun. Yes. Tapos paano mo dinedeliver sa kanila? Bike? Tricycle ako. Tricycle? Or mag-i-e-bike ako, yung e-bike. Pero Yung expense nila yon, Oh. yung delivery. Plus shipping, ganyan. Magkanong Right. tubo mo dyan kada isang pack ng kangkong na ano mo? Kalahati palagi. Kalahati ang tubo. So magkano yun? Magkano ang puhunan? Alam ko, ang benta ko ata nun 60. Pero 30 lang puhunan mo sa lahat. Oo. Mm. Okay. So, Bod, sabi oh? ko, ang dali ng pera. Sabi ko, dali ng pera dito ah. Mhm. Okay. Maka-ano ka ng 10, edi may 600. 600 Kasi ka sarap agad. sa araw. Oo. Basic. Sabi ko, 2 araw na baon ko na to. Oo, Araw eh. na to. Oo. Diba? Tapos, So, lagi ginawa may ko umorder, talaga. laging sold out. Oo, nung mga una, kasi, mga,
alok mo sa lahat eh. Bago eh. Kita, alok mo sa Oo. ninang, alok mo sa sa lahat talaga, as in sa lahat ng kaya mong alukan. Magsa-start yan sa neighborhood mo, sa family mo, relatives mo. Pag naubos yun, paano ka na? Pagdating sa sales, talagang dumarating yan, yung maubusan ka ng war market na Oo. mabibentahan Yes, mo. Ano right. nang ginawa mo niyan? Gawa ng paraan. Yun ang lagi nasa isip ko. Okay. Kasi ang utak daw, na natutunan ko din nun, na ang utak daw, hindi kaya mag-subtract tsaka mag-divide. Okay. Ang utak daw natin, ang kaya lang niyang gawin ay mag-add tsaka mag-multiply. So pag puro solutions lang yung naisip ko, yun lang din yung mag-add tsaka mag-multiply. Puro solution lang. So nag-isip ako nung nag-isip ng maraming solusyon. At ang isang naisip ko, una, mag-physical appearance na ako sa mga tao. Kailangan, ilapag ko na yung produkto somewhere sa kung nasan sila. Okay. Una. Pangalawa, sabi ko, pwede kong ilagay ito sa mga restaurants dito sa Tagaytay. Kasi tourist spot naman ng Tagaytay eh. Correct. So, ang ginawa ko, nag-email ako, sinearch ko lahat ng Tagaytay restaurants, in-email ko isa-isa, gumawa ako ng pitch deck, tapos in-email ko yung produkto, inalok ko yung price, then, ginawa ko na din na pumunta na ako sa simbahan, nag-set up ako ng lamesa doon, nagbenta ako doon. So, yun yung Okay. mga ginawa kong way. Yun, nakabenta naman. And, bago mangyari yun, so, parang 2 weeks na walang benta, sabi ko sa mga kaibigan ko, sige, magluto kayo ng magluto. May natira pa akong ipon dito, may pamuhunan pa ako at pampasweldo sa inyo for a week or 2. Ituloy niyo yan, akong bahala. Wala akong idea nun kung paano ko Okay. ibibenta. Pero So nag-risk yung pera ako. mo ng mga time na yan, pang 2 linggong swelduhan na lang. Oo, paubos Zero ka na. Zero na. Okay. Zero na talaga. Ano nangyari niyan? Sabi ko, sige, luto kayo. Akong bahala. Walang problema. Gagawa natin ang paraan yan. Okay. Kasi ayoko mawalan sila ng pagkakakitaan. Ayoko ma-disappoint sila eh. Baka kasi sabihin nila na, pucha, sumama-sama kami sa'yo dito. Tapos, Di kami nag-college, tapos gano'n. medyo hindi na kami nagmo-module. Tapos, kasi kikita tayo ng pera, sabi mo. Tapos ngayon, tigil na naman tayo. So, hindi ko talaga hinayaan na matigil kami. As in, never. Okay. Hindi ko hinayaan. Gumawa ako ng paraan kung ano pa ang kayang gawin natin. Kaya yun, luckily, fortunately, nagawa naman, nakakabenta sa simbahan, nauubos yung niluluto nila for a day. So, kinabukasan, may stocks na naman. Benta na naman ako kung saan. Supply na naman kung saan. So, you have to use all of your resources Correct. talaga. Yun talaga yung natutunan ko doon. Na laging may paraan lalo sa sales. Kasi lagi namang may taong someone who's gonna fuck with your product. Yeah. Correct. Na Diba? gustong bumili niyan Oh, laging meron yan. Hindi naman pwedeng mawala. And it's your job to find them. Yun. Kaya Okay. yun yung naging ko nun, diskarte ko nun. Yeah. So, saan na ngayon napunta rito yung turning point mo? Kasi ang tingin ko, turning point mo rito yung kay Senator Ping, no? oh. December yun. Paano niya nakita yung like pumutok ka na ba nun sa TikTok? Wala Pa. Paano niya Never. na-discover yung kangkong chips? Umorder siya sa'yo. Yung Paano? secretary lang niya, nag-search ng Cavite Delicacies Pasalubong Products. Bakit Cavite? Cavite niya si Senator Ping. Okay. Oh, yun ang taga-Imo siya eh. So, ang dinadala niya talagang lugar, Cavite. Okay. So, running for president siya nun, tapos vice president si Tito Soto, Mhm. Sen. So, yun. Nung nag-search yung secretary niya para ipamigay sa sa Senate, sa lahat ng Senate, anong tawag dito? Cavite products na nakalagay sa gift basket nila. Okay. Nasama dun yung KCO. Okay. Nag-chat sa akin si Miss Karenina. Umorder siya ng 10. Ginawa ko yun mag-isa, gabi na. Pinadala ko kay mama sa Manila. Sabi ko, ma, pa-support naman, di ako marunong maglalamove. Maglalamove naman ako dito sa ganitong address. Sabi niya, okay. Okay. So, yun. After a week, biglang bumalik sa akin si Miss Karen. Sarap. Sabi niya, Josh, natikman na namin yung product, nagustuhan namin. Pa-order kami, 400 pieces. Compute ako ngayon. Teka, sanay ka nun, ang orderan sa'yo isang araw, ilang piraso? 10 lang. 10. 50. Biglang 400. Oo. So, nagulat kami. Nagulat din ako. Sobra. Kaya kinumpute ko. Ang laki, ang mahal ng puhunan. Parang 6,000 yung kailangan. Ay, hindi. 8,000 yung kailangan puhunan. Okay. So, naisip ko, anong gagawin ko? Wala akong pamuhunan. Sabi ko, payment first. Singilin ko agad. Tama. Singilin ko agad. Pwede naman siguro yun. Pwede. No? Hindi naman siguro nakakahiya yun. Down payment.
Oh, down payment, Miss Karen. Wala po kasi akong pamuhunan. Honest ako, bata ako. tama. Negosyo tayo dito. Tama. So, yun ang sabi ko, Miss Karen, wala po akong pamuhunan. Pwede po ba mag-down payment po kayo? Sabi, sige, saan anong Gcash mo, Joshua? Yun, Gcash, 8,000, may 8K na agad ako. Saya ko na, pinulipid agad. Hindi, 8,000 muna. Puhunan pa lang, 50% na. Okay. O yun, gawa ako ngayon ng kangkong chips. Pasok kayo. 10 kaibigan ko, pasok sila. Luto tayo, bili ng ganito. Takbo. Ginawa namin yun, 4 days. 4 100 days. per day. Patayan yun, pre. Grabe. Ano, Patayan yun. 24 hours kayong nagluluto? Oh, yung sinabi ko kanina, 8 to 12. 8 to 12. 4 days yun. Tulog lang pahinga, no? Tapos luto ulit. Oh, Pagising masaya mo. kami sa Masaya ginagawa kayo namin. nun. Sobrang saya namin. Masaya nun. First time mong parang break. Di ba? Mm. masaya Tapos yun. na-deliver nyo. Na-deliver Ayos. namin. Anong flavor ng kangkong chips during this time? Cheese pa lang? 4 yun, iba-iba. Classic barbecue, 4 na. sour cream, tsaka cheese. Sino nakaisip nun? Ikaw din lahat na lagyan natin ng iba't ibang flavor. Boss, sobrang henyo mo dun, Ang boss. talino ba nun, yun? Sobrang, hindi, boss, kasi, kaya ako sinasabi ngayon, tagal na ng kangkong chips. Tagal na yan. Sa mga restaurant, in-order na yan, normal lang yan eh. Nung nakita ko yung kangkong chips mo, nakita ko yan sa HOT. Nung sa seminar venue namin, pagkita ko, ano tong kangkong chips? Sabi niya, masarap yan, tikman mo, boss. Tinikman ko. Ay, kung napakasarap nito. Parang ano to, Irvins ng Pilipinas. Oh. Ganong level. By the way, speaking of, meron na bang salted egg na flavor yung ano? Ginagawa pa. Kasi, ang hirap ma-achieve ni Irvins, bro. Mahirap. Sobrang ano kasi noon, yung process kasi noon, as in salted egg. Pero, Binabrine yung mga egg, yolk, nung salted egg. yeah. Basta, sobra yung process nila. Pero ang sarap talaga ng kangkong chips. Iba? Ang lutong, ang Iba? sarap, talagang nakaka-addict. Thank you. Correct. Alam mo, nung unang bili ko yan, boss, 4 na flavor, iba-iba. Binanatan ko sa upuan, kami ng asawa ko. Isang Netflix, boss, 4 yun, boss. Hirapan niya ako umihi kinabukasan eh. Joke lang. Mapula-pula, Di ka ata uminom tubig eh. Ng tubig. Tubigan mo kasi. So after nun, ito na yung turning point na, Yun na. na ano na, na market na si kangkong Correct. chips. Tapos, another thing kung bakit nag-boom yun, kasi kinuwento ko yung story ko. Okay. Oo. Miss Karen. So, human interest pa din. Na, sabi ko, 17 lang po ako, nagninegosyo po ako kasi nawala po yung lolo ko. Gusto ko po makatulong sa family. Sinabi niya yung kay Senator Ping. Tapos si Senator Ping, na-inspire, tinweet niya ako. Oo, yan na yun eh. Oo. Tapos yun. Doon na siya pumutok, no? Oo. Sa sunod-sunod na yan, no? Yung mga Oo. TV guesting, interview. Sunod-sunod na. Ngayon, boss, ganong kalaki na si kangkong chips? Ilan per day ang inaano nyo na? Per Pinoproduce. day natin ngayon is 15,000 packs daily. 15,000 packs per day of kangkong chips. Yes. Guys, nagsimula sa 10 per day na production. Ngayon, 15,000 packs of kangkong chips per day. Nagsimula sa 500 na puhunan. Ngayon ay multi-million business. Grabe, pwede pala mangyari Posible yun. pala, 17 years old nagsimula. Pwede pala yun, no? Oh my God. Sobrang inspiring. No wonder, napaka-inspiring mo. So, finiture ka na ba niyan kagad sa mga ewan ko, kapuso mo dyan sila Soho, ganyan. Unang-unang nag-feature sa akin, Philippine Star. Tama ba? 2021 pa rin to. 2020. Philippine Star. Tapos, in-upload nila yung video December 27, 2021. Okay. Nag-boom na yung business doon sobra. As in, sobrang daming orders, sobrang daming nag-PM sa page. Kasi pagka-upload nila, million views agad. Wow. Kasi parang that time, that was pandemic. So, Mm. very new sa mga tao yung negosyanteng bata. Yes. Sobrang bago nun eh. Na 17, tas negosyante. Nung time na yun, Ngayon, madami na. So, Correct. paano mo ngayon in-expand yun? From galing kayo dun sa 400 na orders, so biglang napakadaming order, ano nang mga ginawa mong para i-scale yung business? Wala pang Josh Mohoy ka dito sa social media. Wala pa. Wala pa. Okay, mamaya pa tayo dyan. Mamaya pa. Oh, Tawag dito. So, eto na. December 31, nagde-decide ako kung mag-PBB ako o magne-negosyo ako. Bro, kinukuha kasi ako ng PBB nun. Uy! Tapos
sure ball daw, pasok ako. Ang youngest entrepreneur ng Cavite. Oo, Anong intro? Anong intro? 21 Anong yun. intro? Yan ang tatawagin. Josh, Gosh, pumunta ako sa confession room. Ganun yung parang kangkong naman to si Kuya. Oh, Ngayon, papahiga ako. Ang pinili ko doon, namili talaga ako, bro. Okay. Talagang iyakan pa kami nila mama nun. Ano, Josh? Bibi ka ba talaga? Oo. Sabi ko, hindi. Ayoko talaga eh. Pero pwede din eh, sabi ko. Eh, di din exposure eh, no? Kaso mawawala ako sa business, hindi kaya nito mag-isa. Kaya nyo ba? Hindi daw. Hindi eh. O sige, negosyo tayo. Mm. Parang deadline kasi noon, December 31. Okay. Yun yung deadline na nagagawa ako ng video, i-upload ko sa Kumu. Parang ganun yung sinasabi sa akin. Mhm. Eh, hindi din naman ako sanay pa sa mga ganun. So, hindi ko na din ginawa talaga. Pinili mo yung ko talaga negosyo. ang business. Okay. Kasi sabi ko dito, mas madaming matutulungan eh. Hmm. Kawawa naman, yung mga kaibigan ko, iwan ko sila for ilang months ba yun? 3 months? 6 months? Oo. Tagal din yun. Tindi So, nun, boss. walang mangyayari. Correct. Kung So, ikaw yan, boss, ano, BBB agad! Bahala na kayo, mga tropa ko. Kaya nyo na yan! Okay, tapos, ipinili mo business. January 1, nag-hire na agad kami 100 employees. What? Oh. 100 agad? Risk taker talaga ako eh. Taker, no? May demand. Oo. Ang taas na ng demand, kaya ganon. Oo, nag-calculate kami kung gaano kadami na yung order and ilang tao kailangan gawin. So, Mm. kinumpute ko. Ah. Sabi ko, kailangan ko na 100 dito. Saan mo sila pinuwesto? Bumili ka ng nagrenta ka ng lugar na Wala. paglulutuan? Sa harap ng bahay namin, naka-tent kami. Oh. Backyard factory. 100 tao yun. 50 sa umaga, 50 sa para graveyard. shifting, 24 shifting. hours, 24 hours production, wala akong tulog nun. Kasi supervisor ako sa umaga tsaka sa gabi. Oh. Grabe, no? Tapos, yung kangkong, buti hindi kinubusan ng supply. Hindi. Kasi, syempre, doon na, nag-source out na kami, nag-try na maghanap ng mga Supplier. mabibilan, no? Palengke kami tuwing madaling araw. Mm. Sa abangan namin yung truck, tapos kukunin namin ng bulk. Tapos yun, uwi. Dahil mo nabigyan ng kabuhayan sa inyo, no? Yes, bigla, as in, biglang may mass hiring dun sa Ilaya. Ilaya tawag dun sa Ilaya. may mass hiring sa Ilaya. Putya, nag-hire 100. Tara, pasok tayo. Boss, tonto kayo mga kapitbahay. Tuwan-tuwa. Yung mga walang magawa itong mga nanay. Oo. Tsaka yung mga kabataan. Kabataan. Mahilig ako sa kabataan nung time na yun eh. Magluluto ka lang ng kangkong. Magkano pa sweldo mo sa kanila ng mga ganon? Minimum. Pero not bad, dahil kesa wala. Kaysa wala kang ginagawa. Kasi pandemic Nag-EML ka nun, lang. bro. As in, wala talagang Walang- pinagkakitaan lahat ng tao. Oo. Eh, kung sa barangay nyo lang naman yung maging work mo, makakapasok ka. Correct, Oo, correct. diba? Di gagastos ng pamasahe, Right. ng Ang ano. pakain, nagpapakain ka din sa Oo, kanila. palagi may Wow. pakain. Kasi natutunan namin sa yung mga Chinese daw lagi nagpapakain. Ah, Kaya daw sila mayaman. correct. Oo. Kaya daw successful yung business and nag-grow. Nanay mo niyan, tumigil sa pagtatrabaho? Wala Sinuportahan pa, ka na? wala pa. Wala pa. Oo, ako Okay. pa lang Work pa mag-isa din. nito January. So, buong January, day in, night out, talagang pinupuspos namin na maturuan lahat. Grabe, Then, fast no? forward, January, mga March, sinabihan ko na yung nanay ko na, ma, hindi ko na kaya to. Ang dami na yan. Ang dami na yan. Mm. Kailangan ko na ng tulong mo. Mag-resign ka na. Yeah. Ayaw mag-resign. Ayaw. Ayaw, iyak ng iyak. Di daw niya kaya. Paano daw pag wala nang kinita? Yung fear, no? Na Oo. baka hindi to Oo. stable. Natakot Sabi ko, pa. ma, kapag hindi ka umalis dyan ka na mamamatay. Mm. Yun talaga mismo sinabi ko. Ganun ako magsalita nung time na yun kasi nire-real to ko na talaga sila. Kasi feeling ko nga, ang motivation dapat harsh. Minsan dapat harsh. Kasi may mga tao na hindi talaga na gumigising eh. Tsaka hindi natatauhan. Kaya kung makikita nyo sa social media, minsan may harsh motivation ako kasi para sa mga lalaki yun na hindi talaga natatauhan. Kasi ang lalaki bro, ikaw, kailan ka lang matatauhan? Pag niloko-loko lang kitang konti o inasar talaga kita ng todo. Pag ni-real talk mo ako, Diba? tinamaan Doon ka yung ego maiinis ko. eh. Oo, yung Diba? ego. Yung ego ang tinitira natin sa Yeah, lalaki. So correct. doon napapakilos. Yes. Kaya ang ano ko nun, ang way of leadership ko, pakilusin kita through my words na mamomotivate ka talaga na gawin yung dapat gawin. Masaktan ka kung masaktan ka, Kaya pero sabi ko kay real talk. mama, kapag hindi ka umalis dyan, tumanggap ka ng paycheck kada buwan, hindi ka na makakaalis dyan, ma. Yeah. Walang matutupad sa mga pangarap mo. Yeah. Ginanong ko siya nung time na yun.
Yeah. I think yan yung mga common na trap sa mga empleyado. Yung paycheck to paycheck, yung paycheck no na parang feeling mo may security. Ang tanong nga diyan magkano ba binili ng kumpanya mo yung pangarap mo? Yun. 'Di ba? Kasi akala mo security to, okay na to. Ngayon yung pangarap mo dati na maging negosyante, makapunta sa ibang bansa, tinalikuran mo na dahil natatakot ka mawala tong security. Pero utang na loob guys, nung pandemya, naparealize sa atin na kahit anong employment yan, kahit malalaking kumpanya pa yan, pwede ka palang matanggal in a snap. Correct. 'Di ba? So, eto na, nag-retire na si mami mo. Nag-resign na. Umiyak siya nun sa Effective. boss niya. Effective. Pero retire siya. Tinulungan ka niya. Ano naging papel niya sa negosyo? Nagano siya, sa kanya ko pinahawak yung pera. Finance. Wala akong pakialam sa pera nun, bro eh. Simula Okay. talaga akong paki. Kahit anong laman ng bangko, hindi ko tinitingnan for about 4-5 months. Millionaire na ako nun, bro, pero wala akong paki. Kasi focus ako sa passion. dun Negosyo sa ka work, lang, dun sa craft. negosyo. Focus ako dun sa craft na makapagluto ng masasarap na chips. Mm. And maayos ko yung system ng buong operations dun sa company, dun sa plant, sa backyard factory. Nung kumikita ka na bro na boss ng mga milyon-milyon, bakit hindi ka naging kagaya nung iba na lustay, maybe flex, travel, ubos sa luho, pero nagstay pa rin yung yung grit mo dito sa passion mo na to? Sabi daw, 100% ng perang nakuha sa business, balik eh. Oh. Yun lang sabi, nakikinig nga kasi ako, bro eh. Tama no? Balik. Yun lang naman pala yun eh. Makikinig ka lang talaga. Okay. Tiisin mo lahat. Tiis ka ngayon. Correct. Kasi as long as nagtitiis ka ngayon, maduduluhan mo yung mga yan. Yes, sir. Panis sa duluhan yan. Correct. So yun yung nasa isip ko noon. Hindi ako bumili ng kahit ano. Binalik ko sa negosyo. Imagine, nag-start yung boom, di ba? December 2021. January, nag-hire ako 100. February, March, April, may factory na agad kami. 2022 na to, no? Oo, may 2022 planta na. na agad in just Okay. 4 months of operations. Grabe, no? Kasi lahat Kasi binalik mo sa nababasa negosyo. na kami. Tapos, may pera naman, never ginalaw. May puhunan. Balik natin sa negosyo. Sugal ulit, planta. Zero ulit kami nun. Yung million ubos in just 4 months. Kasi nga, i-reinvest mo sa business. Oo, kaya ba ng bagong negosyante yun? Oo. Hindi nila kaya yun. Yeah. Kasi, isipin nila, paano pag nawala na lahat, ganito, ganyan, kailangan may tabi tayo. Ako hindi talaga ako nagtabi ng mga panahon na yun. Full out talaga, no? I just want to grow. Correct. Yun lang ang tanging mindset ko, mag-grow, exponential growth, na madala natin yung business sa pinaka-highest peak niya. Yeah. Aside sa pagiging host ng Timawa Podcast, our main source of income is being an investment consultant in the finance industry. Kung gusto mo ng side hustle at maging part ng organization namin, click the link in the bio of our TikTok profile at mag-register sa career opportunity and side hustle. We are excited to see you and become part of our organization. So, ibig mo sabihin, sa negosyante, kailangan wag ka magtabi, ibigay mo lahat sa negosyo? Kung nag-uumpisa ka pa lang, ano bang mawawala sa'yo? Tabi ka agad ng tabi, nag-uumpisa ka pa nga lang. Correct. Tama Diba? no? Correct. I-roll mo muna. Pasunahin mo yan. Yeah. So, nung ni-roll mo na siya, nagkaroon ng planta, ano nangyari niyan? Hindi na kami nababasa. Hindi na kami naiinitan, naarawan. May bubong na yung nilulutuan ng 100 empleyado. Mga katrabaho ko. So, happy na kami na doon. Nagluluto-luto pa kami. Tapos, after nun, bumagsak na ulit yung sales. Dahil? Siguro mga third quarter ng 2022. Okay. Kasi nakalimutan ko ngayon mag-marketing. Nag-focus ka sa operations eh. Sa operations ako, bro, umaga-gabi. Sino mag-marketing ngayon? Pero bago tayo pumunta diyan sa bumagsak na sales, no. Ito na yung peak ng sales mo, nagkaroon ka na ng factory. So ano ka na, most inspiring teenager ka na nito eh. Interview, OG Diaz. Lahat, left and right, no? Lahat, OG, ganyan. Anong pakiramdam mo ng mga time na yan? Hindi ba sumagi sa ulo mo na parang, big shot na ako, pare, ha? Hindi ba lumaki ulo mo? Anong pakiramdam ng isang 17-year-old ng mga time na yan na sobrang successful bigla? Bro, wala nga kasi akong pakialam dun sa... Feeling ko yung kapag sa money ka tumingin, lalaki ulo mo. Okay. Pero nakatingin kasi ako dun sa mas malayo pa ulit. So, na-reach ko yung million. Ang nasa isip ko naman nun, kailangan ko ma-reach yung negosyante naman na legit na talaga.
So happy ka pero hindi ka contented. Oh, Hindi ka kontento. Never ako nakontento eh. During this time, kaibigan mo na ba dito sila Boss Frank? Hindi Hindi pa. Sino nag-guide sa'yo? Internet lang. Internet Self-taught lang. YouTube Oo, lang, boss. Walang negosyante sa family eh. Pwede Wala ka talaga maging kahit ano, isa. no? Hindi ka maging multi-millionaire. Multi-millionaire. YouTube, gamit ang YouTube ka lang. Tsaka yung standard mo lang bilang tao. Yeah. Yun. Para sa akin, kaya din naging kakaiba yung kangkong chips dahil sa standard eh. Kasi kung wala kang standard, edi kangkong chips lang yan. Yeah. Pero ginawan Oo. mo ng something special out of it eh. Ginawa mo Para sa akin extraordinary. kasi yun yung nagfu-fuel ng ano ko, ng lahat ng quality works ko. Mm. Yung standard ko bilang tao, hindi yung pera, hindi yung edad ko, Mm. kundi yung standard ko lang talaga. Kasi Mm. money follows excellence eh. Yeah. Right. Diba? So, galingan mo palagi. You have to go the extra mile palagi. Nice. Yung pagkaka-right mo dun, boss, parang pa Frank Mendoza na. Sobrang sword, Parang pare. pa Uncle Frank na yan, bro, ah. So, basta galingan mo lang sa lahat, pare. Right. Matik na yun. Right. Konyo eh. No? O tapos, bumagsak sales, eto na. Pumasok ka Oo. ngayon ng, nag-branding ka na ng Josh Mojica. Wala pa. Wala pa. Paano Bro, mo yung branding ko ng Josh Last year Mojica, lang ba yun? November last year lang yun. Parang 8 months pa lang ako nag-content eh. Talaga ba? So, paano yan? Paano mo inangat yung sales? Na ano ako nun, na-stress ako nun sobra. Hindi ko alam gagawin ko. Oh. Tapos, ang ginawa ko, nagtayo ako ibang negosyo. Okay. Talaga? Umano agad ako. Okay. Umexit ako konti. Okay. Konti lang naman. Nag-clothing ako. Kasi nga idol ko si Frank. Oo. Pero ginawa ko din talaga yun para palapit ako sa kanya. Okay. Oh. Hindi ko pa siya kilala nun eh. Ano yan? Kangkong clothing? Hindi, yung man in the hood ko myth. Buhay pa yun ngayon. Wala na. Pero makikita nila yung IG nun tsaka yung Facebook nun. Ito Okay. legit clothing to ah. Okay. Tapos yun, may ano ako Boss, nun. parang binabash mo tong clothing namin, ha? Legit clothing. Legit clothing mo na ba to? Hindi pa eh, no? So, tingin ako niya na. Kami- Yeah. Panahon naman, boss. Napapadala ka namin ito. So, At tapos, meat clothing. Oo, photoshoot, ganyan. Gastos ako. Laki ng ginastos ko. Pucha. Parang naka-200 din ako dun. Okay. Nirelease ko na. Ah. May mga pailan-ilan bumibili. Booth ka pa nun pag ganun eh, di ba? So kung ano yung dinaanan din ng mga startup ng clothing, dinaanan ko din ulit. Okay. Photoshoot, kuha model, kinuha ko nun si Polen Bolen. Mhm. Tropa yan. Tapos photoshoot kami sa malakas na photographer sa Manila. Mhm. Tapos nag-Manila Sneaker Expo ako. Uy. MSE. MSE, Sumama solid. agad ako dun. Unang startup ko, MSE tayo. Pucha. May pera kasi ako. Gas. Hindi kaya- Ang laki ng Oo. pinuuna Kaya, mo agad. nasanay nga na, puro sugal. Kaya ginawa ko talaga. Sinugalan mo. Ngayon, hindi naman magaling mag-clothing, paingot-ingot. Hindi wala rin. Okay. Pero Ah. sa MSE, Ah. dala ko yung kangkong chips. Okay. Nilapitan ko si Uncle Frank. Mhm. Nilapitan ko siya, kinausap ko siya, parang buong araw kasama, nakadikit lang ako sa kanya, no? Nagkikwentuhan kami palagi, Mhm. tapos nagpapamentor ako sa kanya. Kilala ka na niya na ikaw si Kangkong Hindi. Chips? Hindi. Ano hindi lang, niya ako natuwa kilala. lang siya sa'yo kasi ang bata mo na entrepreneur. Oo. Okay. Sabi niya, binuksan niya yung shades ko nun eh, ginanon niya yung shades ko. Tinanggal niya yung shades mo sa'yo? Oo. Tapos para makita niya yung mata ko, sabi niya, gumanon siya sa akin. Tapos parang may sinabi siya na hindi ko na masyadong matandaan eh. Pero parang may nakita siya sa akin. May burning desire. May something sa mata mo na nakita niya. Tapos yun, kinuha ko yung number niya. Tapos binigay ko din yung number ko. Tapos nung bumagsak na yung sales, kasi bro, alam mo ba't bumagsak yung sales? Mhm. Bakit? Nawala yung soul ko sa KCO eh. Oh. Hindi ko Oh. na-realize yun. Clothing ka eh. Nag-clothing ako bigla eh. Mhm. Parang nagtampo si KCO. Oo, no? Tampo. Bumagsak talaga kasi Mhm. bang! Flop kami nun. Walang pasok yung 100 empleyado. Dahil walang order. Oh, wala. Oh, Ubus, shit. naubos kami lahat. Grabe. Eh, may planta kami. Dumating pala sa ganung point si Kangkong Chips? Dumating. Grabe. Okay. Parang So, pasaran na talaga. pasaran no? na si planta. Oo, akala namin wala na. Niisip na nga namin gawin, sabi ni mama, at least may bahay tayo. Yung factory, bahay na lang yan. Ah. Okay. So yun, nagpa-mentor na ako kay Uncle Frank. So, Uncle, anong gagawin ko? Paano kaya angat tong sales? Ito yung digits namin. Parang, ang kinikita ko lang nun,
Ang kinikita ko na lang nun, mga 30,000, 40,000 a week, ganyan. From Million. million a week. Oo. Oh, laki ng Grabe. binagsak. Laki talaga, bro. Sobra. Parang Pusa. 80%, 90%. Pampasweldo mo na lang tuloy ng tao yun. Wala eh, na. Kulang. kulang na nga dun As in, eh. paubos na talaga. And then, yun, gumawa kami ng paraan. Nag-ads kami. Okay. Yun na yun. Nag-ads kami, nag-marketing na ulit kami. Bumalik na ako dun sa blueprint. Mhm. Sabi kasi sa akin ng mentor, balik ka sa blueprint. Ano ba ginawa mo? Ba't pumutok yan? Yeah. Tapos chinek ko yung page namin. Putya, ang huling post ko ba pala? January pa? Kaya. Nako. Kaya pala. Tumigil. Mali ito. So, Mhm. yun yung pupunan mo. Ganun lang naman yun eh. As you go along through the journey of doing business, meron at kang makakalimutan. Yun yung na-realize ko. Right. At habang gumagaling ka, goal mo na wala ka nang makalimutan na tama mong ginawa. Lahat ng tama mong ginawa, palagi mong tandaan kung ano yan. Tapos wag mong hindi yan gagawin. Tama, di ba? Oh, tama, Yeah, tama. yeah. Makes Kumbaga, sense. Kumbaga, kung may tama kang ginawa last year, tandaan mo yun hanggang ngayon. Dapat ginagawa mo yun. Kasi nga Okay. tama eh. Correct. Oo. Ba't di mo ginagawa? Correct. So, doon ko natutunan agad na kailangan mo talagang punan yung mga yung mga pagkukulang mo sa business. Tsaka, putya, huwag ka agad magtayo ng ibang negosyo. Oo. Di ba? Nag-ano ka pa eh. Kung magkakapanganak pa lang sa isang anak mo, tutukan mo muna tong anak mo bago ka mag-anak ulit. Tutukan mo hanggang sa lumago muna. Okay, so, So, iwan ko yung yung clothing, lahat ng stocks, nasa Tambak lang. nakatambak lang. full Tapos blast ka ulit balik ako. ngayon sana. Oo, balik talaga. Mini-mentoran ka na nito ni Boss Frank. Paano mag-branding, paano mag-DNA, Mm. natutunan ko lahat yan. Tapos ginawa ko ng ginawa hanggang sa after 3, phone ko lang yung usapan namin ha. Mm. So, yan ba, binabayaran mo si Sob Frank o nagkaroon ba siya ng share sa company? Nagbubuk ako nun ng Nagbubuk. Nagbubuk ako ng consultation. Pero wala siyang share sa Kangkong Chips. Ngayon meron na. Meron na ngayon, okay. Tapos, tawag dito, doon na, pinaangat nyo na ulit. Paano Oo. ngayon naka-bounce back? marketing. Dahil nung nag-ads na kayo, bumalik na siya sa million sales? Oo. Tsaka, sabi ko, Lord, bagsakan mo ako ng isang matinding challenge. Okay. Tapos paggising kong ganyan, pagmulat ko, na ako nito, hilata na lang. Parang wala nang gana talaga. Hapon yun. Nagising ako hapon. Biglang may tumawag sa akin. Hello, this is Tony G. This is from Tony G Studios. Ganyan. Pwede ka po ba namin ma-interview? Tony Talks. Tony Talks, pre. Sabi ko, fuck. Grabe. Ito na to. Kala ko Grabe, Timawa bilis. Sabi Podcast ko, yung tumawag bilis ni sa'yo Lord. eh. Kung Timawa Podcast yun, Challenge nga to, Lord. challenge. Hindi, Tony Talks wala, Tony Talks. Ayun, nung Oo, tumawag okay. si Tony Talks, balik ako ngayon sa higher self ko. Okay. Kasi nga medyo lugmok na, hindi na pumuporma, nawala yung angas, nawala yung drive, nawala yung apoy, nawala lahat sa akin. Kaya nga bumabagsak yung business eh. Pero andun pa din yung eagerness ko and certainty ko na putya, kailangan ko makabalik. Hindi ko nga lang alam talaga kung paano, kaya patulog-tulog lang ako. Feeling ko, kailangan ko magpahinga, ganun. Okay. Pero kahit paano, umangat na kayo nito sa tulong na rin ni Sob Frank. Umaangat Pero naman, hindi ka pa rin happy. Hindi talaga. Hindi ka pa rin nakabalik dun sa Oo, dati hindi mo. pa, hindi pa. Okay. Hindi talaga. Nasa deep pa din, okay. Oo. Ano pa rin, kumbaga, kayod to ka pa rin. Mhm. Kaya nung Getting by tumawag si lang. Tony G, sabi ko, putya, bis ako, ligo ako, Mhm. forma ulit ako. Mhm. Upo ako sa computer, aral ulit ako. Okay. Kasi sabi ko, kailangan mabaliw yung Pilipinas dun sa podcast ko. Okay. Kailangan sobrang talino ko. Okay. Kailangan sobrang galing ko magsalita, Okay. negosyo. Kailangan ako yung maging pinakamagaling na bata na nagnenegosyo na nagsasalita sa social media. Mhm. Okay. Yun yung focus ko nun eh. Mhm. For the people. Yeah. Yeah. To trust me and my business. Yeah. Diba? Kaya ang ginawa ko, nag-aral ako. Then after that, November 7 ba yun? Tony G, salang. Interview. Paglabas ng interview, bang! Back on track kami. Yun.
putok ulit ang putok sales. ulit. Putok ulit ang sales. Grabe, At no? di mo na pinakawalan simula noon o hindi pa din? Hindi ko na pinakawalan. Hindi mo na pinakawalan. Dire-diretso Tuloy-tuloy na. na yan. Natuto na. Pag nakapa ka ng tae ngayon, tapos pagbalik mo, Tinapakan mo ulit. napakan mo ulit. Eh, Tanga ka na. Ah, ikaw na yan. Ikaw na yan. So, Hindi na learn yung from tae. your Hindi na mistakes. kung yung kamote ka na yan. Learn from your mistakes. Yeah. So, Oh. hindi na pinabayaan ng marketing. Repurpose na lahat ng kayang repurpose. Mm. Yeah. So, tuloy-tuloy na yan. Nabalik na ako dun sa track na dapat ginagawa ko talaga palagi. Yung mga tamang gawi. Yes. Yeah. Yun din palagi kong sinasabi sa mga ano siya feeling ko powerful advice siya sa businessman or sa Mm-mm. nagsisales. Huwag mo kalimutan yung mga tama. Correct. Yeah. Sobra. So ngayon, nung pumunta ka na ulit after ni Tony G 2022, 2023 na tayo last year, you're doing good yung sales. Bakit ka nag-decide na pasukin ang content creation? Yan. Na-realize ko na ang dami kong podcast Oh. Ikaw Ang dami in-interview. kong Interview ka. Puro sa channel nila. Mm. Pag Mhm. pumunta ka sa page ko, Walang sa laman. Facebook ko, 5,000 followers lang ako, puro friends ko pa. Okay. TikTok ko wala. Okay. FB page lang namin nun, parang nasa 80,000. Mhm. 2023 na to bro ha. Ah. 1 year na yung nakalipas after Ah. Tony G. Okay. Sila nakikinabang sa content mo. Mm. Ganun. Ano kailangan kong gawin? So, kailangan ko gumawa ng sarili kong branding. Okay. Yes. So, nag-start kami November 2023. Ilang months ago yun. Ito lang yan. Mga 7, Seven 8, months. ganyan. January, 8 months. Doon na ako April, May, nag-start June, mag-TikTok tsaka mag-content intentionally. Then, everyday gawa content. After 3 months, first content ko nun, 1,000,000 views. Mhm. Second, ganun din. Mhm. Third, ganun din. Tsaka gumagana to lahat ng content, 1,000,000 views. In just 3 months, na 500,000 followers ko yung TikTok ko. Wow. Tapos yung page namin na plus 100k followers ko. Grabe. Okay. 3 months lang yun. So, Dahil lang sa content creation. yung mga unang bagsakan mo ng content, anong mga kino-content mo? Puro tungkol sa Process sa ng pagninegosyo. Hindi. Mm. Ikaw na. Personal negosyante. brand talaga. Oo. Negosyo as general. Puro advice. Ganyan na babagsakan mo noon? Nakasuit? Oo, ganyan yun. Ganyan na. Top G ang bagsakan Napanood mo. ko pa yun yung unang upload mo sa Instagram eh. Bakit yan ang napili mong branding? Kasi si Josh sa mga sob, no? Nung nakikita pa lang kita sa social media, parang mag-i-honest na ako, boss, bakit parang napakaangas nitong taong to? Oh. Parang baril yung negosyo. Parang mafia yung bagsakan. Gangsta. Gangsta. Oh. Kangkong naman yung ano niya, yung produkto niya, kangkong chips. Parang sa akin nun, pakiramdam ko, ba't parang hindi match yata? Okay. Parang mafia yung datingan eh, parang illegal yung negosyo eh, parang ganun eh, parang top G nga, 'di ba? So ngayon, nung nakilala ko to si Sob Josh, na-meet kita nung unang meet ko sa'yo, nung sa SuccessCon. SuccessCon. Boss RDR. December last year. Napaka-humble na bata, napaka-bait, napakagalang. Ibang-iba yung nakikita sa social media, lalo na nung mga early stage mo. Ngayon kasi boss, lumalabas na yung mo eh. Parang nagiging natural ka na ngayon sa social media. Pero during that time, fake mo ba siya? Sinasadya mo ba siya? Dahil alam mong matitrigger ang mga tao at pag natrigger ang mga tao, mas mabilis kang sisikat? Hindi ko to the point na ginawa kong clown yung sarili ko, hindi. Okay. Palaging pa din, showing excellence pa din. Pero, yung angas at yabang, medyo intentional. Okay. Kagaya niyan, yung mga report namin sa podcast na na may nagtitweak ng mga videos ko, 'di ba? Para mabash. Ginawa din namin. So, ginawa ko na din. Sige nga, i-tweak mo nga to. Hindi mo nga ako mababash, testingin natin. Nabash nga nung tinweak. Ang galing. Sabi ko, ang galing. Hindi pala talaga yun. Yung halimbawa, yung sinabi mo nung una, ilalagay sa huli, tapos ilalagay sa unahan yung isa para mag-iba yung message. Pero pag pinanood yung podcast, maganda naman talaga yung sinabi mo. Pag pinanood mo yung podcast, nasa gray area naman yung opinion mo, which is hindi naman kabash-bash. Pero pag shinorts, putok.
So, doon na nagsimula ang diploma o diskarte. Yun na nga. Sa akin nagsimula yun Yun sa yan. video ko. Sa ano yan? Sa interview sa yun ni Franklin? Oo. Doon ba yung nagsimula? Doon nagsimula Saan yun, nagsimula boss. Okay. Nag-trending bigla yun di Lahat ba? na, lahat Ang tagal na ko nang nagdiploma, hinahanap kung diskarte. kanino nag-ugat yung diploma o diskarte na yan. Sa'yo pala unang Ah, nag-viral yan. Doon nag-viral. Oo. Sobrang grabe. Grabe yung bash sa akin. Grabe yung bash, parody, lahat na talaga. So, Oo. nung mga panahon na yan, so, di ba, ikaw naman, gusto mo lang namang mag-share ng knowledge, na-invite ka lang naman sa podcast, Right. tapos ganun pa yung mga lumabas. Oo. Anong naramdaman mo noong mga time na yan? Teka, bago mo yan sagutin, tanong ko muna, may influence ba sila sa Bugoy na Koy at si Frank na ganyan yung gawin mong branding? Wala naman. Alam mo kasi bro, para sa akin, magkaiba ang personal brand at saka yung business ko. Okay. Yes. Pero yung community na binubuo ko, mako-compensate niya yung business ko in a good way. Okay. And then, makakatulong din yung ma-offer ng business ko sa community, lalo sa mga bata. Mhm. Kaya ang ginagawa ko, kung ano yung pangarap ng mga bata, pinipilit kong abutin at an early stage. Mhm. Lalo kung capable naman ako. Mhm. So, nung bata ka bro, gusto mo ba naka-suit and tie ka? Oo. Right? Gusto Naman. mo ba naka-sports car ka? Yes. Yes. Gusto mo ba may negosyo ka? Yes. Maganda kang girlfriend. Yan, tatlo. Diba? Uy. What a life. So, yun yung pinapakita ko sa mga bata. Kasi, Yeah. kagaya niyan, ang target audience nga natin ay youth. Mhm. So, most likely, kung ano yung gusto nila, ibigay natin. Yeah. Entertainer Correct. din naman tayo. Hindi lang naman ako basta influencer lang na nag-influence on how to do business Ah. and how to manage money. Mhm. So, entertainment din na para tuwing nagsuscroll sila at nakita nila yung video ko, pinapanood talaga nila. Mhm. Tinitigilan nila kasi mamaya baka magyabang na naman to. Ah. So, isa siya sa nakuha ko kasi yung attention ng youth dahil kilala ko sila dahil bata din ako eh. Mhm. Ang youth kasi dapat kung ang target market mo ay youth, dapat may something special sa iyo. Correct. Hindi pwede na malamya ka lang or kasi mataas na yung standards nila bro eh. Yeah. 'Di ba? Yeah, Ang mga bata ngayon international nga pinapanood niyan. Matatalino, correct. Oo. So mataas ang standards nila, kaya dapat yung standards mo din ipakita mo na mataas din para Yeah. ma-target mo sila. So ganun yung ginagawa ko. But the only goal is really to inspire and Mhm. motivate them. Mm. Hindi naman tayo nagbabrag lang dito for nothing. Eh. Correct. Kaya yung mga yung mga elders na na tinuturuan ako na nagko-comment sa internet na dapat humble ka ganyan. Para sa akin, dapat nyo pong maintindihan na we are doing this for the youth. Yes. And kung paano ako magsalita sa social media, ganyan ko kausapin yung mga kapwa ko lang bata. Para mga tropa ko. Parang halimbawa, tayo magka-age, magka-tropa. Ayusin mo kasi, di ba? Ganon, di ba? Tama. So, ganun ko lang din kausapin yung mga bata. So, dapat pong maintindihan ng mga elders natin yun na ganun. Kasi kung nayayabangan ka sa akin, baka matanda ka. Kung nayayaba ka kay Josh Mojica, alam mo na kung anong edad mo. Yeah. So, ibig Mga sabihin ng pinanganak mga ka nung most ano. basher mo, mga matatanda, More elders. Oo. Okay. Habang nagtatanggol sa'yo, mga kabataan. Oo. Okay. Paano yung boss? Kasi sabi mo kanina, nung una mo siyang napanood, parang naangasak ka sa kanya. Ano ibig sabihin nun? Alam mo na. Hindi. Ako kasi, hindi ako naangasan na pinersonal ko or naging hater mo ako, boss. Alam ko na ano to, branding. For the brand. For the brand Yes, or sir. whatever. Parang yun lang. Tira mo ako, boss, ha? Hindi. Tatanong mo lang. Okay. Tatanong mo lang. So ngayon, balik tayo, boss, dun sa tanong ni Sampaw. Dito na, kinaklaon niya na, tama ba? Binabash ka dati. Binabash sagad, eh. tinotroll Oo. ka. Anong feeling mo ng mga time na yan? Na-depress ka ba doon? Na-down ka ba noon? Ako, I keep my mental attitude really positive. Okay. Kaya, positive pa rin sa akin yun, yung attention. Mm. Kasi I'm really confident na kaya kong i-turn to into positivity. Okay. Ang nasa isip ko noon, hindi naman yung Josh na nakilala na totoong Josh ang kinakausap nyo o binabash nyo. Yung Josh na nasa internet. Kaya pang hindi lang ako noon. And then, planning ahead kami kung paano matuturn into positivity. Okay. And then, syempre, nagtanong din ako sa mentor, sabi sa akin ni Uncle Frank, Josh, dapat masaya ka nga eh.
Imagine mo, paano mo makukuha yung 100,000 na haha-reacts tas nandun yung kangkong chips. Tama. Magkano yung ibabayad nating ads dyan, Josh? Tama. Sabi niya, nga no, laki ng budget niyan. O, di ba, ikaw nakukuha mo ng libre. So, ang goal na lang natin ngayon, mapakita sa kanila talaga yung worth mo at saka yung value ng business mo. Correct. So, doon ko na ngayon, pinasukan ng mga positive contents. Correct. About the business. Oh, about the business. Alam mo bro, tinuro din ni Andrew yan eh. Isa sa strategy ni Andrew, sabi niya, una daw, gigigilin niya yung viewers. Okay. Magti-tweet siya na nakakagigil. Mm. Tapos after nun, palagi ang tweet niya, yung course niya. So, Ang may kulit benta. nga, ano ang kulit. Benta. Sabi ko, ang galing nun ah. Pwede pala yun. Doon mo ako yung attention ng tao. Oo. Lalo Pinoy. Ang Pinoy kasi ayaw ng mayabang. Totoo. Ang Oo. Pinoy gusto humble. Humble ka Kaya nga lang. binabash siya yung mga Totoo. sabihin nila, tingnan nyo si Ramon Ang, napaka-humble lang. basic Tingnan nyo si lang. mga bilyonaryo, yan ang tunay na mayaman. Nagagalit talaga sila Oo. pagka natitrigger. No. And, Love trip pa yun eh, yung kay Ramon Ang. Ah. Kino-compare ko kay Josh Mickey sa'yo. Josh, di ba? nakita mo ba yun? Pinagtapat? Oo, ina-compare talaga nila. Love Tapos, trip yun. ang kulit nito ni Boss RDR. Oh. Sabi sa akin ni Boss RDR, sabi? Josh, mag-video ka ngayon. Sabi ko, anong content? Sabihin mo, ikumpara ka sa 17 years old na Ramon Ang. Nakikita ko yun. Parang yun. Nasa swimming pool ba yun? Nasa swimming pool yun. Bro, lahat ng content ko na nakakamera. Oo. Dahil tinawagan ako ni Dad, sabi niya, mag-content ka, dali ako, puputok yan. Sino si Dad? Si Si Boss RDR. RDR. Okay. Tapos sabi niya, sabi nga niya yun, sabi ko, sige, content ko na ngayon. Ang ginawa ko, nag-selfie na lang ako. ganyan. Selfie mo, selfie. Kumpara nyo. Galit na naman yung Galit na galit galit yun. na naman sila. Uy, guys yun. Parang galit. Kumpara nyo nga naman ako sa 17 years old Ramon Ang. Wag sa 60 na yata, 65, 70. Oo. Pag 17 na si Josh Moiga, humble na din to. Puro na rin to, chinelas na lang. Di na siguro magsusuot. naman, bro. Alam mo din ang take ko dun, bro. Pinanood ko yung interview ni Sir Ramon Ang. Parang kinakain lang daw nila sabaw, ganyan. Bro, tayo naman, kaya hindi na tayo nagsasabaw. Sawa na tayo dun. Di ba? Oo. So, syempre, tama naman eh. Steak muna tayo sa era na to. Oo. Pagtanda na ulit, yan, sabaw-sabaw na ulit. Magsabaw para healthy na Healthy. ulit, di ba? Sawa Gulay-gulay na lang na kami tayo. sa mga, ipasabaw-sabaw na kami dati. May pacing yun eh. Oo, Maiba may naman. pacing yan. Oo, may era Tapos, yan eh. syempre, gusto ba natin mag-enjoy? Oo, Yeah. tama. Habang flex muna, tabang suit, yung flex mo naman to inspire people eh. Oo. Tsaka as long as wala kang natatapakan tao. Nakakatawa Yun ang naman na hindi ka importante pala doon. na-depress nung mga time na yon. At naging na-turn around mo siya Hindi into naman. your business, no? At Oo. ang laki ng ibinumpa lalo ng business because of that. Oo. Pero ngayon na nagtutweak ka ulit to positivity, anong nagiging effect niya sa negosyo mo? Bumabagsak ba sales? Tumataas lalo? Same lang. Seasonal din naman kasi ang business. So, Mm. quarter 1, alam namin na hindi din gaano malakas. Kasi ang quarter 1, pagtatanim yan para sa amin. Okay. Correct. Quarter 2, ganun pa din. Pero dapat nag-i-invest ka na lalo marketing. Mm. Para alam na ng tao kung anong bibili nila sa quarter 3 and quarter 4. Bakit 3 and 4? 4, syempre, paskuhan yan. Pero yung Oo. 3, Yung 3, ang ginagawa ko sa quarter 3, innovation ako niya. Nagre-release na ako. Ng mga bago. Oo. Okay. So ngayong quarter 2, talagang inaayos namin lahat ng products na pa-release. Sobrang dami ko i-release na products. Oo. Gusto ko i-disrupt yung snacking industry in a way na puro addictive chips pero healthy. Okay. Yun. Tapos gusto ko din tulungan yung agriculture. Yung isa sa purpose na natutunan, na na-realize ko as I go along through this journey na makikita mo kasi yung purpose mo. Una, gusto ko maka-inspire na marami talagang kabataan. Mhm. Okay. As in, gustong-gusto ko. Pangalawa, gusto kong tulungan yung agriculture natin. Since tayo ang may isa sa pinakamayamang agrikultura dito sa buong mundo, Mhm. so ba't hindi natin tulungan yung farmers natin na bumuo pa ng another source of income na ilagay natin yung agriculture sa snacking industry? Kasi na-realize ko bro, na-realize ko bro na in just 3 years ng pagbe-business ko, meron na pala akong ganun karaming farmers. Hindi ko naman sila nararamdaman gaano kasi syempre Yeah. nandito tayo, wala Yeah. naman tayo dun sa samahan. Ah. Pero hindi mo alam na naaambunan mo pala sila. Mm-mm.
'Di ba? Nice. Na laki pa lang nice. natutulong. Yung isa nakabili ng van, yung isa nakapagpatayo ng bahay. Nakita ko yun. Sabi ko, po siya, nangyayari pala yan. Yeah. Grabe, no? So, wala din akong ganong idea na nangyayari yun. Kaya doon na talaga pumasok sa isip ko na, ito na yung pinakamalaking purpose na pwede kong gawin, agriculture. Yeah. Nagawa tayo ng iba't ibang klaseng snacks na ang locally sourced from our local farmers na fruits and vegetables. Nice. Ganda nun, no? Ganda nun. Tsaka nakita ko boss sa mga, parang yung mga farmer mo, pag nasisiraan ng bangka, sagot mo lahat yan para hindi na mabawas sa kinikita nila, Green di nga yung ba? mga bangka nila eh. Parang kangkong din. Cute. Cool. Yeah. So ngayon, nakita ko, meron ka namang parang expansion ba na ginagawa sa Dubai? Kasi nakita ko may mga ka-meeting ka doon. Yes. What's next for Kangkong Chips? International talaga. Kasi bro, madugo ang international lalo pag pag products ka. Mm-hmm. Tapos food ka pa, sobrang dugo kasi ang daming permits and all. Ah. Kaya yun talaga yung yan. Inire-ready din natin, kwento natin sa mga businessman, lalo sa nasa food. Ready nyo talaga yung yung cleanliness ng ng planta, facility, yung structure ng company as early as now dapat nakaayos na. Para once na international na, walang limit yung opportunities na dadating sa atin. Yeah. Okay. Ganun. So ngayon, magtatayo ka ng planta, yes, factory may sa factory tayo Dubai? sa Dubai. Meron Oo. na. Meron na eh. Oo. Oo, nung nakaraan nakita ko eh. Gawa na yun. Hindi pa lang nag-fully functional kasi yung mga permits inaayos pa. Kailan magsisimulang mag-operate yan sa Dubai? Siguro this month or next month. Malapit na. Wow, congratulations, Congrats, boss. Thank you. Bakit Dubai napili mo? Dahil ba maraming Pinoy community? O yung mga Arabo ba? Mahilig din sa Sobrang Kangkong? dami. Sobrang daming Filipino community din sa Dubai. How about yung mga doon? Mga, ba tawag? Arabo? Sa Middle East? Basta yung mga tao sa Middle East. Mahilig din ba? Natikman din nila yung Kangkong Chips? Mahilig sila gawing appetizer ang water spinach. Oh. Tsaka spinach itself. Okay. Super Mahilig magandang sila. market din sila, no? Ang next namin, India. India. Bakit India? May kangkong dun eh. Mataas ang supply ng kangkong. Konti lang naman ang bansang may kangkong eh. Okay. Galing ha. No? Grabe, international na, no? Ano ba mga natututunan mo rito sa mga pinag-uusapan natin? Ako, isa sa mga pinaka-importanteng nakuha ko dito kay Sob Josh natin is number 1, pag dumating ka dun sa point na talagang pawala na lahat, dun ka mas lalo dapat maging matapang. Kasi ilang beses ka, no, na parang pawala na, pero di ka tumigil eh. Tinapangan mo lang lalo. Yung mga risk na tinake mo, yung mga opportunity na hindi mo pinalampas. Tapos, ito pa isang maganda. Hindi lang dapat matapang ka, kailangan matalino ka rin. Right. So siya, gumawa siya ng iba't ibang moves, iba't ibang paraan. Bumababa sales, try natin benta dito, sa simbahan, sa ganto, sa ganyan. Okay, umaangat na ulit sales, hanggang sa pumutok ulit. Kasi, yun nga eh, kumbaga, when yung preparation at yung luck nagtagpo, ayun na, sure ball puputok ka. Totoo yun. Bro, alam mo, ang dami nagsasabi sa akin, sinuwerte lang daw ako. Pero, ako hindi ako sinuwerte. Naka-shortcut lang ako. Paano? Para sa akin, the only shortcut to life is to never miss a day. Yeah. Because sometimes you get lucky. Correct. Consistency, no? And you'll never miss a lucky day if you try every day. Wow. So, nag-try lang ako every day. Kaya, nakuha ko yung swerte. Well, each one of us, may mga swerte naman dumadating sa atin eh. Siguro hindi lang natin nag-grab kasi hindi tayo nagtatry. Yes. Yeah. So for me, you just gotta try every day. Yeah. Ako, I agree, no? Ako nakukuha sa'yo, you just show up. You just show up every day. Wala kang ma-miss out na baka ito yung swerteng araw mo eh. Baka ito yung araw na makikilala mo yung isang tao na magpapakilala sa'yo sa isa pang tao na yun pala yung tutulong sa'yo para maging multi-millionaire or maybe billionaire. Right. Hindi na mangyayari yun kung nakatunganga ka lang sa bahay mo, pahila-hilata ka lang, kumakain ka lang ng kangkong chips, pero kumain kayo niyan, dahil napakasarap niyan, no? Or pa ML ka lang, walang di mangyayari yon. You need to show up every day. You need to, ito pa isa ko nakita sa'yo, nung time na
parang drowning ka or bumabagsak ka, humingi ka ng tulong sa isang Uy, mentor. ganda Oo nun. naman. Oo. Lumapit ka, you have that humility versus milyonaryo na ako kaya ko to, nagawa ko nga to on my own nag-YouTube lang ako Masasabi ko bro, kaya lang ako nagtagumpay kasi natuto ako makinig. Yeah. Sa buong, pag binalikan nila yung podcast mula una hanggang ngayon, wala akong ibang kinwento kundi kung kanino ko napakinggan yung napakinggan ko na gumana. Correct. So, makinig ka lang na makinig. At execution, ina-apply. Oo, taasan mo yung teachability index mo. Yung tipong, pag may tinuro sa'yo, hindi mo makalimutan, tas i-execute mo agad. Yun. Apply agad. Applied knowledge is wisdom nga eh. So, wala yan sa'yo kung hindi mo pa yan nagagawa. Correct. Yeah. Napakaganda mga Sob. I'm sure tuwan-tuwa kayo, lalo na sa mga kabataan. I'm sure inspired kayo kay Sob Josh dahil kaming dalawa ni Sob Pao, no? Sobrang inspired kami. Galing. Inisip namin bakit ba nung 17 kami hindi rin kami gumarain ng ganito. Bakit Dota lang kami ng Dota noon, no? Pero I'm sure a lot of us are very inspired no sa storya ni Sob Josh Mojica kung paano ang isang 17 years old na namuhunan ng 300 to 500 pesos ay multi-millionaire na ngayon. Yes. At ang maganda dun, Sob, at as young as he is, na-balance niya lahat yung success despite ng mga adversities na pinagdaanan niya. Yeah. Hindi biro lahat yun, ha? Yung Correct. ups and downs na yun, ha? Totoo. From Pero hanggang- pamilya to bashers to business. Lahat. Kaya Pero ngayon, na-handle niya. siya parang, Wala ka nang hindi kayang lagpasan. parang ganun eh. Parang, okay na ako kahit ano pang mangyari sa akin, mawala man lahat ng to, di balik tayo sa una. Okay, Tayo sa umpisa. no? You know the formula. Ganun lang yun. Yeah. Pag alam mo na yung formula, huwag mo kalimutan yung formula, yun na yun. Gamitin mo nang gamitin palagi hanggang gumagana yan. Correct. Kaya nga, preach ko din talaga na start as early as now eh. Para lumakas lalo yung formula mo habang tumatanda ka. Imaginein mo na lang na I was able to employ 100 of employees at 17. Yeah. Paano na kung yung karamihan din ng bata, ganun din yung mangyari or magawa nila. At least 10, maging 50. 'Di ba? Doon magbabago yung ekonomiya natin. The goal is to retire young and rich, pero that doesn't end the poverty here in our country. Yeah. Hindi yun yung makaka-stop ng poverty. Ang makakatigil ng poverty, kapag tinuruan natin yung youth how to manage money and do business at tumulong sa ibang tao and employ. Correct. Diba? Dun talaga. That way, our economy will increase drastically. Mm-hmm. So, kaya ako, ang vision ko din talaga, turuan yung youth. Yeah. Start early as now and i-guide natin sila through these podcasts and contents na ginagawa natin sa social media para matuto talaga sila na maging positive impact sa mundong to. Yeah. Boss, kung babalik ka sa 2021, yan itsura mo, nakasuit ka, maayos, it was very successful. Papasok ka dun sa kwarto nung Josh Mojica, 17 years old, na may COVID. Anong gusto mong sabihin sa kanya? Malapit ka na. Malapit ka na. Hindi lagi ko sinasabi sa ibang bata eh. Para magkaroon sila ng sense of urgency. Para sa akin naman bro, ang success, kung ano yung nasa isip mo, yun talaga yun eh. Yeah. Sabi ni Napoleon Hill, mahaba yun, pero ang nakalagay dun, what the mind can conceive and believe, the mind can achieve. Right? Yes. So, ano lang talaga yung pinaniniwalaan mo. Mm-hmm. Yun lang talaga yung mangyayari. So, nung 17 kasi ako bro, nung nagsa-start ako, ang paniniwala ko agad milyon. Mm-hmm. Imagine kumikita lang ako ng 500, 1,000, pero gusto ko na ng milyon. Mm-hmm. Tapos parang sure ako. Tapos papadugtog na agad ako ng mga Pang-millionaire na ano, no? Pucha, wala ka na ma-idea Kung paano. pero ganun eh. So, yun yung nasa isip ko. Kaya ako, ang ina-advise ko sa mga bata, malapit ka na. Huwag ka lang tumigil. Yun. Yeah. Kasi ako, never ako tumigil. So, dapat ikaw din. Yeah. Doesn't matter kung 13 ka, kung 17 ka, or kung 55 ka na ngayon. Yes. It doesn't matter. Age is not a factor dito. As long as maniwala ka, gawin mo, mag-aral ka, mag-show up ka. Kahit Yes, anong edad stay pa yan, consistent. 60, 70, 80, malapit ka na. Pati 80? 80 Kailangan na yun.
Pahinga na yun, boss. Malapit ka na. Malapit ka na. Ba't iba na yan? Baka mabash nyo tayo dyan, boss. Hindi. Si Paolo lang po yun. Ilabas nyo po kami ni Sob Josh Mojica. Si Colonel, Sanders. KFC. Ilang taon nagsimula yun? 50-60, nag-retire. Hindi naman. 70 plus na yun. boss. Okay, Hindi, hindi nagmamatter yung age dito, boss. Iba yung malapit ka na sa 80. Ikaw lang nag-iisip yan. Ikaw lang nag-iisip yan. So, sige, no? So, I'm sure marami ka natututunan, pero papunta na tayo sa exciting part, ang Tough Talk, no? Sa pagbabalik ng Timawa Podcast. If you want to collaborate with us promoting your brand, business, product, or service, email us at timawaph@gmail.com. We're very excited to collaborate with you. Okay, so nandito tayo sa Fast Talk, no? Ay, Fast Talk, Tough Talk, iba Tough yan. Talk. Ito naman si Tito Boy, Tough Talk, no? With Josh Mojica. So, Sob Josh, meron kaming 10 tanong sa'yo. Yeah. Siyempre, tough question to, but knowing you, alam namin wala kang inaatrasan. Walang inaatrasan Pero yan. kung gusto mo kumatras sa tanong, ayaw mong sagutin, pindutin mo lang yung bell. Next question tayo. Ilan bedding? 3 bell. Tatlo lang. So, no judgment. Next question tayo kung ayaw mo siyang tanongin. Tago mo kaya dyan. Tago mo dyan sa ano mo. Sige, dyan na. Oh, Huwag nakita mong basahin, niyo ha? Baka paghandaan mo yung mga tanong, eh. Okay. First question, so, Pao. First question. Sino ang fake business coach for you dito sa Pilipinas? Kasi ang dami niyan, ha? Lipata yan sa mga social media and all. Diba? Tuturo ng business. Nag-aaral ka pa naman ng ganyan, ng business. Sino yung napanood mo? Tapos parang, sus, fake naman to, eh. Yeah. Meron ba? Parang wala kasi akong kilala, bro, eh. Pero, fake business coach. Wala ka napanood? O kahit ano Wala na lang, eh, ano na wala lang. eh. Pangit na advice na narinig mo about business. Pangit Sa social media. Bullshit na Parang- advice. Advice yan. Lalo na ngayon, experience na negosyante ka. Talk shit yung advice na to, pangit tong advice na to. Walang kwenta tong advice na to. Mahirap yan, ah. Teka. Mga tumatak sa'yo. Welcome to Tough Talk, boss. For sure meron yan. Advice na Nadaanan mo yan. Pangit. Narinig mo. Tough Talk to, hindi Tony Talks. Mas mahirap yung tough talk. Mas challenging Mas to. Challenging to, ba? boss. Sige, ganito. Habang iniisip mo yan, punta Okay. muna tayo sa 2. Okay. Sipin mo kung may naisip ka. Sipin Kung mo. wala, okay lang. Kung wala. Okay? Number 2. Question 2 muna tayo. Babalikan natin yan, ha? Sige. Question number 2. Nang loko o nang scam ka na ba ng business partner or ng ibang tao para sa No. pera? No, never. Hindi. Never. Hindi pasok sa values mo. Never. Yeah. Para sa konting pera, malaking pera. Para sa pera. Never. Hindi. Yeah. Pau. Next question. May nakaaway ka na ba na kaibigan o kamag-anak dahil sa negosyo o pera? Oo naman. Hindi naman mawawala yan eh. Sige nga, pwede bang ikwento ng konti yan kahit wag ng pangalanan? As you elevate kasi sa business mo, as you grow your business, yung frequency mo mag-iiba. Okay. So, maaaring yung frequency ng mga hindi nag-grow like you are, hindi na kayo same eh. Kaya magkakaroon talaga ng mga misunderstanding. Lalo sa business. Ganun yun. Normal yun. Kapag pag dumating na sa puntong ganun, ibig sabihin may tama kayong ginagawa. Oh. Magkaiba na kayo ng frequency, magkaiba na ng Sabihin, mindset. nag-grow kayo. Oo, pero still, try as hard para ma-fix nyo yung relationship. Yeah. Pero kung hindi na talaga, wala na kayong magagawa. Yeah. Ganun Split talaga na yan yan. Sabi nga nila ko dun sa podcast nila eh, may rapper daw na nagsabi, hindi ko alam kung sino, na parang kapag umaangat ka ng ganyan, kasi mga kaibigan mo nandito, pwede ka bang bumaba? Hindi naman eh. Diba? Kasi nga, ang goal mo, umangat. Ah. Yeah.
So, ang kailangan lang, humabol sila. Yeah. Yun lang ang tanging way. Pag hindi humahabol, hayaan. Yeah, magkaibigan na lang tayo. Huwag na tayo mag-business Yeah. together. Babay na Ayan. lang sa business. Yeah, inuman na lang tayo once in a while. Oh. Yeah, respect. Kasi baka yun lang yung gusto din nila. Pero, wag mo namang awayin. Oo. Parang tablahin. Correct. Kasi buhay pa yan. Correct. Tandaan mo, buhay pa yan. May pag-asa pa yan. Ipag-asa pa yan, mamaya. After 5 years, mas mayaman pa yan bigla sa'yo. Tama. So, hindi tsaka tayo bigla mag-catch up ng todo. Mm. So, hanggat buhay, may pag-asa. Yeah. Okay, next question. May pinasok ka na ba na illegal na business? Wala. May bala ka bang pasukin? Uy. wala. Wala. Okay. Next question. Kahit nung mababagsak yung musikan ko. Wala. Baka iba kayong tinatanim. Baka may iba kayong tinatanim dyan sa Mendez. Na malamig pa naman dyan. Wala ibang tinatanim. Wala pa naman. Hindi pa tayo maabot sa punto. Diba? Hindi pa greedy masyado. Okay. Next. Sinong content creator ang fake negosyante lang? Fake negosyante lang. Ang dami na kasi ngayon na kino-content, ginagawa nila, negosyo whatever. Pero parang naamoy mo na peke lang to for the content lang to Fake negosyante lang. Marami, pero... Sino? Ay, Isa lang. sino Yung tanong ko, sino? Marami sila. Okay. Sino? Marami pala. Marami. Okay, sino? Isa lang. Kasi ako, nag-check ako ng mga nasa taas ko eh. Okay. Di ba? Ako hindi ko naman sinasabing nasa taas ako. Nag-check ako. Feeling ko yung mga nasa internet, mga nasa taas ko yan. Sila lalo mas matatanda sa akin. May respeto ko ng sobra. Pero i-check ko palagi kung legit ka ba bago ako makinig sa'yo. Tama. Kasi yung naging strength ko I choose who I listen to. Kaya kung hindi ka legit, hindi kita mapakinggan. So Okay. sino ba mga hindi ko pinapakinggan? Sino? Sino ba di mo pinapakinggan? Ang gusto mo i-blind item natin, initial. Initials na lang. Initials na lang. Teka. Initials na lang. Mahina ako sa pangalan eh. Sino nga ba yun? Kalimutan ko. Mahirap. Initials. Pwede ka gumamit ng lifeline, ha? Oh, may lifeline. Ayan! Okay. Mahirap yan. Next Ayaw natin ng question. ganyan. Kanina nabanggit mo, marami nang nag-interview sa'yo. Diba? Podcast, interview, content creator. Sa lahat ng nakipag-collab sa'yo, kanino ka pinaka nainis or hindi mo nagustuhan yung collaboration nyo? At bakit? Pwede nyo ba explain? Siyempre. Pwede namang mag-explain. Kanino? Kung meron, ha? Kung meron. Sino ba mga Kung wala nagtanong naman, sa- hindi natin kailangan mag-invento. Baka ma-pressure ka eh. Parang wala naman. Timawa. Direct pa-edit doon. Boss, bakit naman? So wala. Okay. Candidate pa lang. Dahil sa top question. Malapit na sa inyo. Malapit na sa inyo. Ini-intriga nyo ako. Top question kayo eh. Okay, next. Nagbabait na ka, mababash na naman Kaya tayo nga eh. eh. Next question. Eto, maganda to. Sino ang tinuturing mong rival mo sa Pilipinas? Yan. Kung magka-arrival tayo, doon na tayo sa malaki, di ba? Okay. Pwede. Sino? URC na tayo. Sino? URC. Si Oo. URC. Sobrang laki na Universal yan. Robina. Dekada na yung mga yan. Yung mga Pero, may-ari ng ano malalaking tayo, brands. sila yung- pare. Sila yung mga idol natin eh. Okay. So, rival na URC. din natin sila kung yun yung papangarapin natin maging rival. Yun. Akala ko pa naman babanggitin mo si ano eh. Sino? Si Boss Kyle. Kyle. Sino yan? UniPC. Si Unipuisi. Kaya alam mo si Boss Kyle, UniPC, anak ni Boss Gilbert? Oo. Ang tindi ng tropa yun. Tropa Tropa na pala niya nakakapahit Tropa yan. yan, syempre. Hindi mo siya nakikitang rival or parang kadikdikan kasi yung 13 years old. Hindi Nag-start. 13 ngayon. Nag-start. Yun, 18 na yun. Nagsimula siya 18 sa na yun. UniPC. Oo.
13 years old, pareho kayong bata. 17 na ata Tropa, siya. hindi rival yan. Boss G yan eh. Boss G yan. Shoutout, Boss G. Boss Kyle, Boss G, baka Mentor ko naman. din yan si Boss G. Paupuin natin dito yan. Yung No? Marcy, no? Malapit yun yung dalawang yan. Malupit yan. Tandem sila. Sige, next question, Boss Pao. Ikaw na. Ako huli nagtanong eh. Yun yung tanong ko eh. Rival, ikaw ba yan? Okay. Sige, eto, para sa'yo, boss. Sa Pilipinas, ano yung worst career na pwedeng magkaroon ka dito sa Pilipinas? Wala. Kung saan ka masaya, pwede yun. Kahit anong trabaho Kahit yan. ano, Oo. G. Kahit anong career yan, basta masaya ka. Bro, alam mo ba kung sino nag-invento ng Cheetos na maanghang? Hindi. Janitor ng Cheetos. Oh, yung jalapeno. Oo. Ito, sarap pa naman nun. Yung jalapeno na na unang-una. Talaga? Janitor. Grabe, Sabi niya, no? boss, may naisip ako, gawin nating mahang kasi mahilig yung mga ganitong race sa ganitong lasa. O sige, try mo. Ngayon may shares na siya sa company. Wow! Janitor siya, nagmamap siya. Wow. Alam mo ba? Para sa akin, kung as long as you go the extra mile, may karapatan ka dyan sa career mo ngayon na talagang mag-elevate pa. Pero kung ginagawa mo lang kung ano yung dapat or kung what you are just paid to do, wala kang karapatan na humingi ng mas mataas na raise o sahod o posisyon. Pero lahat ng career, kung nasaan ka man, walang worst dyan, best yan. Kung Yeah. talagang magaling ka dyan. So, ang worst career dyan, nasa career ka na hindi ka masaya. Oo, tsaka hindi ka magaling. Hindi ka magaling. Oo. Tama eh. Alam mo bang hindi jalapeno at hindi jalapeno ang pronunciation doon? Ano? Ano? Jalapeno. Janitor nag-invento eh. Next question ba? Galing Pang ito yung joke ko. Sorry. Pa-edit ba natin kay Derek yan? Pa-edit ba kay Derek? Naalala tayo doon ka, boss. Pang daddy. Sorry. Derek, ano ba to, Derek? Tuloy. Okay, eto, napakatindi na itong tanong na to, boss. Pipili ka lang ng isang mentor. Salang? Salang, ha? Boss RDR o Sob Frank Mendoza. Si dad o si uncle. Pipili ka sa kanila. Isa lang Isa ang lang? matitira. Isa, matitira na mentor mo. Iniisip ko yung reaction nilang dalawa. Kung paano maging isa yung pinili ko, tapos yung isa yung pinili ko. Ano? Mahirap yun. Isa lang sa akin lang. Wala akong pipiliin doon. pwede. Yun yung tanong eh. Yun yung Kailangan nilagay mo na tanong ni pumili. Derek eh. Kasi yun yung tanong niyo. Yun yung tinanong ni Pipili ka. Derek eh. Oh, pili ka daw isa. Pili ka isang mentor. Isa lang kailangan. Isa lang Hindi eh. pwedeng pareho mo silang mentor. Isa lang. Sa negosyo ko ba? Kahit ano. Kahit Ikaw saan. bahala. May dalawang bell ka pa, boss. Yun pala eh. Wala na eh. Meron. Pero May isa ka pa, Ayun. bell. Sige. May tanong pa ba? Balikan natin yung, kanina. tanong mo kanina. Balikan natin. Kung meron. Fake business coach? Sino ang fake business coach sa Pilipinas? Sino ba mga business coach? Yan ka magsabi eh. Uy. Ano ba? Ikaw. Meron ba? Kung meron lang, boss. Kung wala ka o kaya yung worst business advice na narinig yun niya. pala. Worst business advice na narinig Tas mo. kanino nang galing. Yeah. Pwede mo namang explain bakit mo nasabing worst business advice yan. O kahit hindi sa sikat ng galing, kahit sa Oo. magulang, kamag-anak, kaibigan. Bale, may advice niya. Di naman kasi nag-work sa'yo. Kabaliktaran yung nag-work sa'yo. O, pwede yun. Ano? Worst business advice na narinig ko? Feeling ko yung yung kailangan mo ng malaking puhunan. Oh. Or kahit 10, ba, yung i-require ba, negosyante, tas tuturo pa niya na at least may 10,000 ka, at least may ganitong pera ka. Kalokohan yun. Hindi. Ba't ako nagawa ko? 300, no? Diba? Tama eh. Siguro yun yung worst business advice na wag mo muna isipin yung puhunan, isipin mo muna yung capacity mo tsaka capability mo. Puhunan na madali na yan kung talagang magaling ka. Correct. May magpapahiram sa'yo na kahit 5,000, kahit 50,000 nga meron eh. Correct. Kung talagang magaling ka. Yeah. So yun yung worst business advice, yung inuuna yung puhunan. Oo sa, nga eh, no? sa tips ko ng pagnenegosyante, never lumabas sa bunganga ko yung puhunan. Yeah. Madali yan kung talagang magaling ka at passionate ka sa ginagawa mo. Oo. Yes.
Congrats, Congrats. nakatapos ka. Nakatapos, boss. Tapos. Nakahinga na. Nakahinga na. Eto, last question na. Chain of question tayo. Meron yung previous guest namin, shout out, DJ Lunyo. Meron siyang iniwang tanong sa'yo at yung ikaw naman, pagkatapos mo siyang sagutin, mag-iwan ka ng next question for our next guest. Okay, hindi pa namin kilala kung sino. So, ang question sa'yo ni DJ Lunyo, kung may time machine ka at may mababalikan ka sa buhay mo, or kahit hindi sa buhay mo, sa history ng mundo, ano yung, saan ka babalik at ano yung gusto mong baguhin? For example niyan, kunyari, gusto mong bumalik dun sa time na binaril si Rizal, sinalo mo para buhay pa si Rizal. Mga ganon. Kahit ano. Or kahit sa history mo lang, dun lang sa buhay mo. Sa buhay mo. Ayan, pwede. Yung sa history ko na lang. Okay, Hindi sige. masyadong para sa lahat. Okay. Buhay ko naman. Nadamay pa yung history ng Pilipinas. Dinamay mo pa si Rizal. Okay, sige. Sa'yo na Gusto lang. niya pang saluhin ko yung bahay. Ayoko nun. Okay. Pero monumento mo yung nasa ano ngayon. Oo nga, no? Oo, Pwede rin ikaw yun. sa Ikaw nasa Luneta ngayon. Ikaw yung boss. Pwede rin yun. Okay. Ayaw mo naman. Parang gusto ko yun Nagbago isip. Luneta Park, boss. Andun rebulto mo. Hindi, ang gusto kong gawin, siguro, balik ako sa 17 ako, Okay. nabuhay pa ang lolo. Yun lang. Kahit paano ba, pakita ko lang sa kanya na na may produkto. Hindi ko kasi napakita bro eh. Hindi ko talaga napakita. Kahit pakita ko lang sa kanya yung negosyo ko, yun lang. Okay na ako dun. Eto, seryoso boss. Makakaharap mo ngayon si lolo mo. Ano gusto mong sabihin kay lolo? Eto ka na. Nagawa ko yung duty and responsibilities ko bilang lalaki ng pamilya. Na kahit kailan, ito na yung pinapangako ko sa kanya, na kahit kailan, Dad, hindi na makakalimutan yung apelyido mo. Yung apelyido na binigay mo sa akin. Yung apelyido kasi sa lolo ko galing. Okay. So, I'll make it up sa history na kahit mamatay ka, kahit nawala ka na, kahit mamatay ako, mamatay yung mga magulang ko, nandun yung muhi ka sa taas. Nice. Ganda nun. Ganda nun. As someone na ginawa ang lahat at tinupad lahat ng pangarap niya and na nag-leave ng positive impact dito sa bansa natin at nakabago na maraming buhay ng mga kabataan. Hindi na mawawala sa muhi ka yun. Hindi lang sa bansa natin, boss. Sure ako, international global to. boss. Global. Sure to, boss. Ikaw, boss, anong gusto mong iwan sa natanong sa next guest natin? Okay, maganda, no? Kahit kahit di malalim kahit mababaw, pwede. Ang ganda nun. Ganda, no? You know. Ang gandang, kotse yun, boss? Okay. Tanong. Gusto ko astig eh. Sige. Pwede. Ano yung tinanong ni Uncle Frank? Yung perfect day daw, di ba? Anong perfect? Kung meron kang perfect day. Ayun yung sa kanya. Okay, ang tanong ko ay, sino ang mentor mo na nagpabago talaga or nagkaroon ng malaking impact or ambag sa buhay mo and sa mentality mo? Okay. Yun lang. Sino Ganda yung nun. isang mentor na talagang nakapag-ambag Pabago. sa'yo ng pagbabago sa buhay? Okay, exciting Solid. yan. Solid Maganda episode. malaman natin yun kasi kung malupit yung tao, edi may mas malupit pa sa kanya. Correct. Malaman natin pangat ng pangat kung sino. Tama eh. Correct. Si Uncle Frank nga, tinatanong ko sino mentor niya eh. Sino daw mentor niya? Na-meet ko na yung isa eh, yung isang nutritionist na kaibigan na din namin. Eh. Mhm. So solid po siya. Makikita mo ngayon yung tree. Yeah, correct. Tama. Solid. Maraming salamat, Sob Josh Sob, Mojica. Thank you, Sob. Sa mga hindi pa nakakakilala sa'yo, or kung meron man, or yung Kangkong Chips, promote mo kung anong Promote natin, boss. Promote natin. Go. Hello guys, this is Josh Mojica of Kangkong Chips Original. Kung gusto nyo ng negosyo, distributorship, reseller, franchisee, yun. And international, syempre. We are FDA approved. Malapit na din tayo HACCP certified.
So, pwede na kayo magnegosyo kahit nasaan kayo, online, physical, nasa ibang bansa, basta magmamarket lang kayo online and I'll help you, we will help you together with my team para bigyan kayo ng negosyo na siguradong walang lugi kasi nabebenta and nakakain naman ng chips. Kaya, why not try it? Yun lang. This is Josh Mojica. Follow niyo ako sa mga socials ko. Follow natin, Sob Josh Mojica. Wala namang di nakakakilala kay Sob Josh. Yes. Di ba? At sa mga Sob, mag-join kayo sa community namin called Men's Self-Improvement dahil doon namin na-announce kung sino yung mga Yeah. mananalo ng mga giveaways namin, freebies. By the way, si Sob Frank namigay yan ng binigay na sa akin yung code. Yung code, Para doon sa libreng 2,000 gift certificate yata sa MNLA. Sulit. Yeah, mamimigay din ako. Resellers ay, package. Resellers package. Resellers Grabe. package ipapamigay ni Sob. Pamili tayo ng mga 4 na resellers package. So, 4 na tao to. Oh. 4 ang mananalo ng resellers package. Mag-comment ka lang sa comment section na to ng kangkong. Kangkong. Word na kangkong. Yan. At kung ano yung biggest learning mo Yun. from this episode, i-share mo sa Facebook, i-caption mo yung pinakamagandang learning mo nakuha mo from Sob Josh Mojica, #kangkong. Mamimili kami ng 4, i-announce namin sa community natin called Men's Self-Improvement. Hanapin niyo yan Yes. sa Facebook or nasa link naman ng video na to. Yes. So, Grabe no, nanood ka na, natuto ka pa, nagkanegosyo ka pa. Nagkanegosyo ka pa. Saan ka Siyempre. pa, boss? Podcast Grabing yan. experience yun. Grabe. So, maraming salamat. Thank you so Ang dami much. naming Thank learning. you, You're thank very, you, very thank you. inspiring. Best. I'm sure happy na naman ang mga Sob. Kita-kits ulit tayo sa next episode ng Timawa Podcast.